Ang kwento na ito ay tungkol sa kung paano ililigtas ng mga mandirigmang tao ang sangkatauhan mula sa desisyon ng mga Diyos na wakasan na ang pananatili ng mga tao sa mundo. Isang araw ay nagkaroon ng pagpupulong ang mga Diyos sa pangunguna ni Zeus upang magbotohan kung papayagan pa nilang manatili ang mga tao sa mundo sa susunod na 1,000 taon. Lahat sila ay bumoto na wakasan na ang pananatili ng mga tao sa mundo, ngunit bago pa ito gawing pinal ni Zeus ay umiksena naman ang Valkyrie na si Brunhilde kasama ang kapatid niyang si Gol. Tumutol siya sa gusto ng mga Diyos at nagbigay ng suhestyon sa kanila na isagawa na lang ang Ragnarok sa pagitan ng mga Diyos at mga tao. Ang labanan na ito ay binubuo ng 13 Diyos at 13 tao at bawat laban ay isa sa isa. Ayon kay Brunhilde na kung manalo ang mga tao sa paligsahan na ito ay dapat silang manatili pa sa mundo. Pero ni minsan ay hindi pa ginaganap ang Ragnarok dahil sa napaka-imposible umano na matalo ng mga tao ang mga Diyos. Para mapapayag ni Brunhilde ang mga Diyos ay inasar niya muna ang mga ito. Dahil alam niya ang ugali ng mga ito ay nagtagumpay siya sa gusto niyang mangyari. Gaganapin naman ang mga laban ng Ragnarok sa Valhalla Arena. Para sa unang laban, ang lalaban sa panig ng mga Diyos ay si Thor at sa panig naman ng mga tao ay ang itinuturing na pinakamalakas na mandirigmang tao na si Lobo. Sa sobrang pagkasabik naman ni Heimdall ay hindi nito mapigilang mapaluha dahil sa wakas ay magagamit niya na din ang kanyang Gjallarhorn bilang hudyat sa pag-uumpisa ng Ragnarok. Matapos niya itong gamitin ay nagsimula ng maglakad papalapit sa isa't isa ang magkatunggali. Unang umatake si Lobo ngunit nasanggalang ito ni Thor gamit ang malaki niyang maso. Umatake ulit si Lobo at sinabayan ito ng atake ni Thor. Pagka-atras ni Lobo ay si Thor naman ang sumugod sa kanya. Dahil sa nasasabayan ni Lobo ang lakas ni Thor ay nagpasya na si Thor na gamitin ang kanyang maso. Noong sinaunang panahon sa lugar ng mga Diyos na tinatawag na Asgard ay mahigpit itong binabantayan ng mga Guardian Angel at ng matataas na pader dahil sa paulit-ulit na pag-atake ng mga Giants na nagmumula sa Jotunheim. Isang araw ay bigla na naman silang inatake ng mga ito. Bagamat nagagawa pa ng mga Guardian Angel na mapigilan ang mga ito ay may isa sa mga ito ang nagawang masira ang pader. Dito na nakapasok ang mga Giants at nagawang matalo ang karamihan sa mga Guardian Angel. Hanggang sa makarating na mga ito sa kastilyo at dito na nagpakita si Thor. Hinarap nito ang mga kalaban at sa sobrang lakas niya ay madali lang niyang naubos ang mga ito. Pagkapalo ni Thor ng kanyang maso ay akala ng karamihan ay tapos na ang laban ngunit nagulat sila dahil nasanggalang ito ni Lobo at nagawa pa nitong masugatan si Thor. Dahil dito ay napatawa ng malakas si Lobo at hindi pa din makapaniwala ang mga manonood sa kanilang nakikita. Matapos pagmasdan ni Thor ang kanyang dugo ay nanghinayang siya na isang tao si Lobo dahil pwede sana silang maging magkaibigan. Ipinakita naman dito ang araw nung bata pa si Lobo at naglalakbay na para makahanap ng mas malakas pa sa kanya. Sa kanyang paglalakbay ay kinalaban niya ang mga mababangis na hayop na nakakasalubong niya. Dahil sa kanyang ginagawa ay mabilis ding nakilala ang kanyang pangalan. Kahit anong digmaan ang salihan niya ay walang nakakatalo sa kanya dahilan para mas lalong dumami pa ang mga tagasunod niya. Makalipas ang 30 taon ay dito niya na napagtanto na walang tao sa mundo ang kayang tumapat sa lakas niya. Dahil dito ay nawalan na siya ng gana pang mabuhay kaya nagpadakip na lang siya. Nagtaka naman si Zeus dahil sa pagkakaalam niya ay wala pang sandata ang hindi nasira katapos matamaan ng maso ni Thor. Nang makita niya ang mukha ni Brunhilde ay nalaman niya kaagad ang rason. Dahil bago pa man maganap ang laban ay may naisip ng plano si Brunhilde paano matatapatan ang mga sandata ng mga Diyos. Dito ay nagpakita ang iba nilang kapatid sa utos ni Brunhilde bilang nakakatanda sa kanilang magkakapatid. Ito rin ang unang pagkakataon na nagtipon-tipon silang 13 magkakapatid. Pinababa ni Brunhilde ang isa nilang kapatid na si Randgris at sabay namang naglaho ang iba. Plano pala nito na maganyong sandata ang kanyang mga kapatid para gamitin ang napili niyang 13 tao na sasabak sa labanan. Ito din ang espesyal na abilidad ng isang Valkyrie na tinatawag na Divine Treasure Forge o ang Volunder. Ang ginagamit na sandata ngayon ni Lobo ay ang pang-apat sa magkakapatid na si Randgris dahil hango ang pangalan nito sa Shellbreaker. Alam ni Brunhilde na perpekto si Randgris pangontra sa Iron Gloves na ginagamit naman ni Thor para mahawakan niya ng maayos ang kanyang maso. Kung wala na umano ang Iron Gloves na ito ay hindi na magagawang hawakan ng normal ni Thor ang kanyang maso. Kaya gamit si Randgris ay nagawang basagin ni Lobo ang isang bahagi nito. Akala ni Brunhilde ay lamang nasa laban si Lobo ngunit nagulat sila nang biglang mag-init ang maso ni Thor at nakarinig sila na parang tumitibok na puso dito. Nabiyak ito at ang laman nito ay gumagalaw sabay sabi ni Thor dito na nagising ka na din. Dito na ipinaliwanag ni Zeus kay Hermes na ang maling paniniwala ng karamihan tungkol sa Iron Gloves ni Thor.
Ayon kay Zeus ay hindi umano proteksyon para sa kamay ni Thor ang gloves kundi proteksyon nito para sa maso para hindi ito masira habang hinahawakan ito ni Thor kapag ito ay natutulog. Tinanggal na din ni Thor ang kabilang gloves dahil hindi na niya ito kailangan pa. Binuhat niya ang maso at pumosisyon para sa kanyang pag-atake. Habang si Brunhilde naman ay natanggap na ang buong listahan ng mga kasali sa labanan sa panig ng mga Diyos. Natakot si Gol nang makita ang listahan ngunit mas nasabik pa si Brunhilde dito. Pati sila Zeus ay nakita na rin ang mga kasali sa panig ng mga tao. Inihagis na ni Thor ang maso niya at nailaga naman ito ni Lobo sabay sumugod naman siya kay Thor pero bago pa siya makaatake kay Thor ay bumalik naman ang maso. Ang paghagis pala ni Thor ng kanyang maso ay hindi para umatake kundi para magkaroon siya ng buwelo para sa gagawin niyang pag-atake na kahit isang beses ay wala pang nakakaligtas dito. Sa sobrang lakas ng atake na ito ni Thor ay nagbigay ito ng napakalakas na pagsabog ngunit nang mawala na ang usok ay nakita ng lahat na nasangga pala ito ni Lobo. Ngunit di nagtagal ay napansin nilang nabali na pala ang mga buto sa paa nito sa sobrang lakas ng atake ni Thor. Napaluhod si Lobo at bigla namang nagtatakbo ang kabayo niya na si Redhair papunta sa kanya. Nagsisigaw naman ang mga tao bilang suporta kay Lobo. Nagawang makatayo ni Lobo at sumakay siya kay Redhair. Nagtatakbo ito palibot kay Thor at naghahanda para sa kanyang pag-atake na kayang magpabiyak sa makapal na ulap. Papalapit na siya kay Thor para sa ataking ito at si Thor naman ay naghanda na rin para umatake. Nang magkatamaan ang kanilang mga sandata ay naglikha na naman ito ng malakas na puwersa sa paligid. Ngunit hindi kinaya ng sandata ni Lobo ang lakas ni Thor at nasira ito na siya ding ikinamatay ni Randgris at kasabay ng pagkasira din ng mga braso nito. Sumugod uli si Lobo at dito na siya napaslang ni Thor. Tuwang-tuwa naman si Zeus sa pagkapanalo ni Thor. Nang paalis na sana ng arena si Thor ay bumaba naman ang mga kasamahan ni Lobo at kasama si Redhair ay sinugod nila si Thor. Hindi nagdalawang isip si Thor na harapin sila dahil ito umano ang iaalay niya sa bago niyang kaibigan na si Lobo. Gusto ng mga ito na samahan ng kanilang pinuno dahil alam na nilang lahat ang sasapitin nila at sa isang atake lang ni Thor ay naubos silang lahat. Tinanong naman ni Gol si Brunhilde kung ano ang sunod na mangyayari kay Randgris at kay Lobo. Sinagot ito ni Brunhilde na para na lang umano silang mga alikabok na palutang-lutang sa kalawakan at wala na ding paraan para sila ay mabuhay muli o kahit maipanganak sa ibang katauhan. Dito na napagtanto ni Gol na kahit kailan ay hindi na nila makikita pa si Randgris. Nagalit ito kay Brunhilde dahil kalmado lang ito at hindi man lang nagpapakita ng kalungkutan sa pagkawala ng kanilang kapatid. Nainis din si Brunhilde dahil hindi nila magagawang talunin ang mga Diyos kung magpapakita sila ng kahinaan sabay iniwan niya si Gol na humahagol-gol sa pag-iyak. Pagkadating nila sa kanilang silid ay pumili kaagad si Brunhilde ng itatapat nila para sa ikalawang laban. Habang si Gol naman ay nagmumukmak pa din sa pagkasawi ni Randgris. Mabilis siyang nakapili at nagulat si Gol sa napili niya. Para sa pangalawang laban ay lalaban sa panig ng mga tao ang pinakaunang tao na nabuhay sa mundo na si Adam. Nang ipapakilala na ang lalaban sa panig ng mga Diyos ay biglang nagpalit sila ng isasabak. Dito na pumasok si Hermes na tumutugtog ng violin at sa likod niya ay si Zeus na siya ng lalaban kay Adam. Nagulat sila Brunhilde pati na rin ang mga Diyos sa biglaang pagsabak ni Zeus sa ikalawang laban pa lamang. Habang nagsasasayaw si Zeus sa tugtog ni Hermes ay unti-unti namang lumalaki ang katawan nito. Hanggang sa ang patpati na Zeus ay naging parang bodybuilder na. Ilang minuto ang nakakaraan nang lalabas na sana si Shiva para sa ikalawang laban ay pinigilan siya ni Zeus. Gusto nito na kunin ang pwesto niya ngunit kaagad niya itong tinanggihan. Hanggang sa gamitin na ni Zeus ang lakas niya dahilan para mapaluhod na lang siya kaya wala na siyang nagawa. Bago mag-umpisa ang laban ay dumating naman ang isa pang kapatid nila Brunhilde na si Regenleaf para maging sandata ni Adam. Nang magkatapat ang kanilang mga kamay ay nagbago na din ito ng anyo at naging isang knuckle duster. Pagkaumpisa ng laban ay unang sumugod si Zeus ngunit nailagan lang ni Adam ang suntok niya. Patuloy ang pag-atake ni Zeus ngunit hindi pa rin ito makatama kay Adam. Hanggang sa gumamit na siya ng kanyang meteor jab ngunit hindi pa din ito umuobra. Kaya ginamit niya na ang kanyang sipa na tinatawag niyang Divine Axe ngunit nailagan pa din ito ni Adam. Bigla namang sumuntok si Adam na ikinagulat ni Zeus dahil sa sobrang bilis at nasugatan siya nito. Si Adam naman ngayon ang patuloy ang walang tigil na umatake at ginaya pa ang teknik ni Zeus na meteor jab. Nagulat si Zeus dito at nabugbog siya dahil sa sobrang bilis nito ay hindi niya ito mailagon. Katapos ay ginaya rin ni Adam kahit ang Divine Axe na atake ni Zeus. Ayon kay Brunhilde na kaya umano nagagaya ni Adam ang mga atake ni Zeus ay nilikha din si Adam na katulad ng isang Diyos.
Kaya lahat din ng mga atake na nakikita nito mula sa Diyos ay kaya nitong gayahin at tinatawag itong divine reflection. Nagpatalon-talon si Zeus palibot kay Adan at biglang sumipa ngunit nailagan na naman ito ni Adam. Ginaya naman kaagad ito ni Adam sabay sipa din at nasapol sa mukha si Zeus. Pakiramdam ni Zeus ay parang kinakalaban niya lang ang kanyang sarili. Dito na din tinawag ni Adam si Zeus na tanda dahilan para ikagalit na ito ni Zeus kaya nagpasya na ito na gamitin na ang isa sa pinakamalakas nitong teknik. Ito yung teknik na ginamit sa kanya ng kanyang amang si Kronos nung naglaban sila para alamin kung sino ang pinakamalakas na Diyos sa sansinukob. Bagamat natalo niya ang kanyang ama ay hindi niya naiwasan ang atake na ito dahil sa sobrang bilis nito ay nalaman niya na lang na nabasag na pala ang kanyang panga. Simula nun ay nagawa niya ding matutunan at ma-master ang teknik na ito. Nang aatake na si Zeus ay parang huminto ang oras ngunit nagawa pa din itong gayahin ni Adam at si Zeus pa rin ang natamaan sa kanilang dalawa. Sa sobrang bilis ng pangyayari ay nagulat na lang ang mga manonood nang makita na nakabulagta na sa sahig si Zeus. Hindi din ito nasundan ni Ares kaya ipinaliwanag na lang ito sa kanya ni Hermes. Nagsigawan naman ang mga tao at kahit si Gol ay napamangha sa ginawa ni Adam. Ipinakita dito ang araw nang naninirahan pa si Adam sa Garden of Eden kasama si Eve at ng mga hayop. Masaya silang naninirahan dito hanggang sa isang araw ay pinagbintangan si Eve ng serpent na kumain ng mansanas na mahigpit na pinagbabawal ng Diyos. Pero ang totoo ay balak sana ng serpent na agawin si Eve kay Adam ngunit hindi ito nagtagumpay. Sa sobrang galit nito ay kinain nito ang mansanas at siyang ginawang ebidensya. Dahil dito ay pinarusahan si Eve at ito ay tanggalin siya sa Garden of Eden. Ilang sandali lang ay may pumasok dito na giant na bigla na lang bumagsak at nakita nila si Adam na papasok din daladala ang maraming mansanas. Kinain niya ang mga ito at iniluluwa din kaya hindi makapaniwala ang lahat sa kanyang ginagawa. Katapos ay sinabihan niya si Eve na kung aalis ito ay sasamahan niya ito. Sa galit ng serpent ay nag-transform ito para iligpit silang dalawa ni Eve. Pagka-atake nito ay ginamit niya ang divine reflection at sinundan niya ito ng emulation dahilan kaya kaagad niya itong natalo. Nang inaanunsyo na sana ni Heimdall ang pagkapanalo ni Adam ay bigla naman siyang hinawakan ni Zeus sabay sabing hindi pa umano tapos ang laban. Tinanong ni Zeus si Adam kung ano ang rason niya bakit siya sumali sa labanan gayong hindi naman niya nakikita sa mga mata ni Adam ang galit sa mga Diyos. Sumagot naman si Adam na kung proprotektahan ng isang ama ang kanyang mga anak ay hindi na ito kailangan hanapan pa ng dahilan. Nagsiiyakan naman ang mga tao nang marinig ang mga sinabi ni Adam. Dito na nilabas ni Zeus ang totoo niyang kapangyarihan at nagbago na naman ang katawan nito. Nakaramdam naman kaagad sila Brunhilde ng parang may panganib na mangyayari. Kahit si Adam ay biglang napataas ng kanyang mga kamay bilang paghahanda sa posibleng atake ni Zeus. Biglang sumugod si Zeus ngunit lahat pa rin ng suntok nito ay nakaka-counter pa din ni Adam. Hanggang sa mapagtanto ni Brunhilde ang epekto nito kay Adam sabay na nagdurugo ang ilong nito. Ayon kay Brunhilde ay nasusobrahan na umano ang paggamit ni Adam sa kanyang kapangyarihan para kopyahin lahat ng atake ni Zeus dahil parang unti-unti nang bumibigay ang katawan nito. Pero kahit si Zeus din ay malapit na din sa kanyang limitasyon. Para kay Loki ay parang labanan na lang umano ito ng stamina. Patuloy lang ang kanilang labanan at isa-isa nang nagsisitayuan ang mga manonood dahil sa ganda ng labanan na kanilang nasasaksihan. Sa patuloy na paggamit ni Adam ng kanyang mata ay bigla itong nabulag kaya hindi na siya makasabay sa mga atake ni Zeus. Dahil sa sobrang dami na ng pinsala ang natatanggap niya ay naawa na sa kanya ang kanyang asawa at mga anak at pati na din ang mga tao. Ilang sandali lang ay sinadya ni Adam na magpatama para mahawakan niya ang buhok ni Zeus. Nagpalitan silang dalawa ng malalakas na suntok ngunit walang may gustong sumuko sa kanila. Hanggang sa mabitawin na nila pareho ang isa't isa at naiwan na nakatayo si Adam habang si Zeus naman ay nakaluhod na at bumalik na din ang katawan nito sa normal na anyo. Akala nila ay panalo na si Adam nang sabihin ni Zeus na tapos na ang laban ngunit napagtanto nila na hindi na humihinga si Adam. Kahit ganun pa man ay namangha pa rin si Zeus sa ipinamalas nito. Kahit na dalawang sunod na ang talo sa panig ng mga tao ay taas noo pa rin sila dahil sa nasaksihan nilang laban ni Adam. Tinanong naman ni Gol si Brunhilde kung bakit namatay pa rin si Regenleaf kahit na hindi naman ito nasira. Ipinaliwanag naman ito ng isa nilang kapatid na si Rhys. Ayon sa kanya ay kapag maisagawa na ang teknik na ito ay nagiging isa na ang tao at ang Valkyrie at dahil dito ay kung ano ang kinahinatnan ng tao ay siya din ang mangyayari sa Valkyrie. Biglang nakatanggap si Brunhilde ng mensahe sa kung sino ang susunod na lalaban mula sa panig ng mga Diyos at ito ay si Poseidon. Habang pumipili si Brunhilde sa itatapat niya kay Poseidon ay dumating naman si Kogera at siya na mismo ang nagpili sa kanyang sarili para sa susunod na lalaban.
Nagtaka sila na isa itong matanda dahil sa pagkakaalam nila ay kapag pinadala ang kalahok para sa Ragnarok ay bumabalik ito sa pinakamalakas na anyo nito kahit pagaano na ito katanda noong ito ay pumanaw. Ayon kay Kojira ay katapos niyang pumanaw ay hindi pa rin siya tumigil sa pagpapalakas kaya ang kasalukuyang anyo niya umano ang siyang pinakamalakas at ikinatuwa naman ito ni Brunhilde nang marinig niya ito. Dahil si Poseidon ang lalaban sa panig ng mga Diyos ay napapalibutan naman ng tubig ang arena. Nagsimula na itong maglakad papasok ng arena at biglang nagtahimik ang arena dahil sa nakakatakot na presensya nito. Pumasok na din si Kojira na kalmado lang habang nakasakay sa bangka. Nagulat silang lahat nang mapakalma ni Kojira ang daluyong ng tubig gamit ang kanyang espada. Kahit ang kilalang magagaling na swordsman ay napaluha sa kanyang ginawa. Nang inanunsyo na ang pagsisimula ng laban ay wala muna sa kanila ang nagsimulang umatake. Kahit ang mga manonood ay nagtataka dahil sa matagal na silang nakatayo lang at walang may gustong maunang umatake. Pinagpapawisan na si Kojira dahil maraming beses na pala siyang sumugod sa kanyang imahinasyon ngunit palagi siyang nako-counter ni Poseidon. Sa 18 iba't ibang klase ng atake na ginawa niya sa kanyang imahinasyon ay patay siya kaagad. Nabanggit naman ni Gol na para sa kanya ay si Poseidon ang pinaka nakakatakot sa 12 Diyos ng Olympus. Dito na sinabi ni Brunhilde na katulad sa bilang nilang Valkyrie ay 13 din dati ang Diyos ng Olympus. At ang isa sa kanila ay pinatay ni Poseidon na si Adamas na nakakatanda nilang kapatid. Hindi umano matanggap ni Adamas na si Zeus ang kinilalang pinakadakila sa mga Diyos. Kaya isang araw ay nagplano ito na paslangin si Zeus at kinausap niya si Poseidon para hikayatin ito na sumama sa kanyang pinaplano. Hindi niya napapayag si Poseidon at ininsulto pa siya nito kaya nagalit siya dito at inatake niya ito ngunit mabilis lang din siyang pinaslang ni Poseidon. Simula ng araw na yun ay binago na ang kasaysayan at ginawang 12 na lang ang Diyos ng Olympus. Ayon din kay Hermes na ang mas nakakatakot pa kay Poseidon ay nung sinabi nito na si Adamas ay hindi kailanman nabuhay ay walang kahit isa ang tumutol dito. Nagulat silang lahat nang maupo na lang si Kojira dahil sa hindi niya na alam ang gagawin niya. Nung nabubuhay pa siya ay ni minsan ay hindi pa siya nanalo sa isang laban. Naging estudyante siya sa dojo ni Master Sigan para matutunan ang paghawak ng espada. Dahil late na naman siyang pumasok ay nakipag-sparring sa kanya ang pinakamagaling na estudyante na si Kagekatsu para turuan siya ng leksyon. Ngunit nang mabitawan niya ang kanyang wooden sword at nang matatamaan na siya ni Kagekatsu ay bigla siyang nag-surrender. Dahil sa ginagawa niyang ito ay iniisip tuloy ng iba na hindi siya tunay na mandirigma at hindi mag-i-improve sa paghawak ng espada. Habang nasa kagubatan siya at nag-iisip paano tatalunin si Kagekatsu ay napansin niya ang isang kuneho at ginaya ito. Dito na siya nagpasya na huhubugin niya ang kanyang katawan sa pagkain ng mga karne bilang parte ng kanyang pagsasanay at pag-aaralan din ang galaw ng mga mababangis na hayop. Makalipas ang 6 na buwan ay bumalik siya sa dojo at nagulat sila Kagekatsu nang makita ang malaking pinagbago sa kanyang katawan. Dahil dito ay hinamon siya ni Kagekatsu ngunit tinanggihan niya ito. Pagkatalikod niya ay bigla siyang inatake nito ngunit nagulat na lang ito sa kanyang ginawa at biglang napaluhod. Dumating dito si Master Sigan at hinamon niya ito sa sparring. Kaya dito niya na din na-imagine kung anong klase itong halimaw. Katapos ng araw na iyon ay hindi na siya nagpunta pa ng dojo kaya makalipas ang ilang taon ay binisita siya ni Master Sigan. Pagkapasok nito sa kanyang bahay ay naramdaman kaagad nito ang matinding pagsasanay na ginagawa niya dito. Naramdaman din nito na nagawa niya ng malampasan ito. Makalipas lang din ng ilang araw ay naglakbay siya para kalabanin ang mga magagaling na swordsman at patuloy pa din ang sunod-sunod niyang pagkatalo. Kahit si Master Kam Izumi na isa ding kilalang Master Swordsman ay hinamon din niya. Hanggang sa dumating na ang araw na binansagan na siyang the greatest loser. Dahil hindi niya na din magagawang umayaw pa na katulad ng ginagawa niya nung nabubuhay pa siya ay tumayo siya ulit para umpisahan na ang kanyang pag-atake. Sinugod niya si Poseidon at nailagan lang ang kanyang pag-atake. Nang i-counter na siya ni Poseidon ay mabilis niyang napabaliktad ang talim ng kanyang espada kaya naka-atake siya ulit pabalik. Tinatawag ang atake niyang ito na Sebome Geishi kaya naalala tuloy ni Musashi ang araw nang ginamit ito sa kanya ni Kojira. Nagustuhan ni Kojira ang hawak niyang espada na ang Valkyrie naman na si Rist. Naglakad si Poseidon papalapit kay Kojira at ginamit niya ang isa niyang atake subalit kahit sa sobrang bilis nito ay nagagawa pa rin ni Kojira na ilagan ang mga ito. Akala ni Gol ay katulad ito ng mga mata ni Adam ngunit ayon kay Brunhilde ay hindi umano nakikita ni Kojira ang mga atake ni Poseidon. Kaya niya umano naiilagan ito ay dahil sa karanasan niya laban dito. Kahit na palagi siyang natatalo ay ulit siyang nagsasanay gamit ang imahinasyon niya ng mga dating nakalaban niya.
Kaya simula ng pagpasok pa lang ni Poseidon sa arena ay pinag-aralan niya na kaagad lahat ng katangian nito mula sa paglakad, paghinga at mga galaw nito. Gamit ang mga impormasyon na ito ay nakagawa si Kojira ng imahe ni Poseidon sa kanyang isip at paulit-ulit niya itong nilabanan. Kaya kahit gaano pa kabilis ang mga atake ni Poseidon ay alam na ni Kojira ang mga susunod na gagawin nito. Ito umano ang totoong kapangyarihan ni Kojira na tinatawag na Senju Musou. Biglang sumipol si Poseidon at katapos ay pumosisyon ito para umatake. Binabasa pa lang ni Kojira ang susunod na atake nito ngunit nagulat siya dahil sa sobrang bilis nito ay nakalapit na ito kaagad sa kanya. Sinubukan niya na iwasan ang atake nito ngunit nadaplisan pa rin siya at kaagad na napaluhod. Nagawa pa niyang makatayo ngunit nagsisigawan na sa panig ng mga Diyos. Umatake si Poseidon mula sa itaas at nakakaya pa niya itong basahin hanggang sa pinupunteriya na nito ang blind spot niya. Nagawa nito na mabali ang kanyang espada kaya inakala kaagad ng karamihan na wala na siyang pag-asa pang manalo. Ilang sandali lang ay pinulot niya ang naputol mula sa kanyang espada at nagawa niya itong maging dalawang bagong espada. Napatanong naman si Gol kay Brunhilde kung bakit naging dalawa ang nasirang espada. Ayon kay Brunhilde ay ito umano ang totoong katangian ni Riz na may dalawang katauhan na ang isa ay nanginginig sa takot at ang isa ay nanginginig naman sa galit. Dahil dito ay siya lang ang Valkyrie na may dalawang klase ng kapangyarihan. Muli nilang ipinagpatuloy ang kanilang laban at dito ay isa-isang nagagamit ni Kojira ang mga estilo ng magagaling na swordsman na dati niyang nakalaban. Dahil dito ay nagagawa niyang sugatan ng paulit-ulit si Poseidon. Napasipol na naman si Poseidon at muling umatake kay Kojira na sa sobrang bilis ay hindi na nagawang makailag pa ni Kojira. Paulit-ulit siyang natatamaan ng mga atake ni Poseidon dahil kahit nakikita niya ang mga ito ay hindi pa rin siya makailag. Ginamit na naman ni Poseidon ang Medusa Alok Demeter at pakiramdam na ni Kojira ay parang nasa kailaliman na siya ng dagat. Naramdaman niya ang kanyang mga kasamahan na patuloy pa rin na sumusuporta sa kanya. Naniniwala silang lahat na hindi pa nailalabas ni Kojira ang totoo niyang lakas. At hindi nabigo ang mga ito dahil lahat na ng atake na ginagawa ni Poseidon ay madali na lang niyang naiilagan hanggang sa magawa niya ng makalapit kay Poseidon. Kaagad niya itong inatake at nagawa niyang maputol ang isang braso nito. Nagawa pang masalo ni Poseidon ang kanyang braso at susubukan sanang atakihin si Kojira ngunit naputol din ni Kojira ang isa pa niyang braso. Dahil wala na itong mga braso ay kinagat na lang nito ang kanyang sandata para makaatake pa ngunit kaagad din itong inatake ni Kojira na nagdahilan ng pagkasawi na nito. Tuwang-tuwa sila Brunhilde at mga tao sa unang panalo na ito habang hindi naman makapaniwala ang mga Diyos sa nakita nila. Dahil sa pagod ay nawala ng balanse si Kojira at kaagad naman siyang tinulungan ni Riz hanggang sa paglabas ng arena. Bago mag-umpisa ang ikaapat na laban at habang hinahanap ni Gol si Brunhilde ay nakita niya ito kausap ni Hermes. Nang tanungin niya ito tungkol sa kung ano ang pinag-usapan nila ay sinagot siya na wala lang umano iyon. Alam ni Brunhilde na hindi papayag ang mga Diyos na matalo sa magkasunod na laban. Sigurado umanong gagawa ang mga ito ng paraan para manalo sa ikaapat na laban. Nang napatanong si Gol kung sino kaya ang posibleng isalang ng mga Diyos sa ikaapat na laban ay biglang dumating si Hercules at sinagot si Gol. Malapit pala si Hercules sa mga Valkyrie at malaki din ang respeto ni Brunhilde sa kanya. Habang paakyat si Hercules ay kinausap siya ni Loki dahil sa pakikipag-usap nito sa mga Valkyrie. Nilinaw ni Hercules kay Loki na hindi umano siya sang-ayon sa pagtanggal ng mga tao sa mundo. Ngunit dahil sa kasali siya sa Ragnarok ay hindi pa rin siya magpapatalo dito. At kung manalo siya ay magpepetisyon siya na isalba ang mga tao. Nalilito si Loki kung kanino ba pumapanig si Hercules ngunit ayon naman kay Hercules ay nasa panig siya palagi kung saan ang tama. Nalilito na rin si Gol kung sino ang papanigan niya sa ikaapat na laban. Napag-usapan na din nila ang makakalaban ni Hercules. Ayon naman kay Brunhilde ay ito umano ang taong pinakasusoklaman niya sa lahat dahil sa katauhan nito. Dahil sa sinabi na ito ni Brunhilde ay alam na kaagad ni Gol kung sino ang tinutukoy nito at ito pala ay si Jack the Ripper. Ilang sandali lang ay ipinakilala na ni Heimdall sa mga manonood ang maglalaban para sa ikaapat na laban. Gaganapin ang laban nilang dalawa sa arena na kapareho ng hitsura sa London kung saan nakilala si Jack the Ripper. Binansagan ang laban na ito na labanan sa pagitan ng mabuti at masama. Galit naman si Hercules bakit napili ni Brunhilde si Jack the Ripper dahil para sa kanya ay hindi ito karapat-dapat na magrepresenta sa mga tao at malayong-malayo umano ito sa tatlong tao na naunang lumaban. Kahit ang mga tao ay hindi na sigurado kung sino ang papanigan sa dalawa. Nang may nagtanong kung sino si Jack the Ripper ay nagsalita naman dito si Arthur.
Ayon sa kanya na sa sobrang galing ng kriminal na ito ay kahit ang kanyang Sherlock Holmes ay hindi nagawang maresolba ang mga kasong pagpatay na ginawa nito. Pagkaumpisa ng laban ay nagbigay ng suhestyon si Hercules kay Jack na mag-concede na lang ito at kukumbinsihin niya umano si Zeus na iligtas siya mula sa Niflheim. Ayon naman kay Jack na bagamat nagpapasalamat siya dahil sa pagpayag ni Hercules na kalabanin siya sa London at sa alok nito ay hindi niya umano ito matatanggap. Inilabas ni Jack ang malaking gunting na siyang Volunder umano niya. Matapos niya itong subukan sa poste ng ilaw ay bigla siyang nagtatakbo palayo. Hinabol siya ni Hercules at nakita niya itong nagtsatsaa. Nang lalapitan niya na ito ay may patibong pala itong nilagay. Ngunit hindi ito tumalab kay Hercules dahil hindi tumatilab sa isang Diyos ang kahit anong sandata na gawa ng tao. Aatake na sana si Hercules at kaagad na umalis si Jack. Hinabol niya ito at inatake at ginamit naman ni Jack na panangga ang malaking gunting ngunit nasira lang ito. Pagkaatras ni Jack ay hinagisan niya ng maraming kutsilyo si Hercules mula sa kanyang satchel at laking gulat ni Hercules nang tumalab ito sa kanyang katawan. Dito na sinabi ni Jack na nagsinungaling lang umano siya nang sabihin niya na ang malaking gunting ang Volunder niya. At ang totoong Volunder niya umano ay itong Volunder producing satchel. Habang galit na galit ang mga Diyos kay Jack ay namangha naman ang mga tao sa ginawa niya. Isa-isang pinagtatanggal ni Hercules ang mga kutsilyo at dinurog ito. Muling umatake si Jack ng sunod-sunod at ginamit naman ni Hercules ang kanyang sandata para pigilan ang mga ito. Ngunit may mga kutsilyo pa rin na nakakalusot dito at papalapit ng papalapit na si Hercules kay Jack. Nang malapit na ito kay Jack ay kinuha kaagad ni Jack ang kanyang payong at sinangga ang ginawang atake ni Hercules. Habang naghahanda ulit sa pag-atake si Hercules ay kumakalat naman sa katawan niya ang kanyang tato at narinig ng mga manonood ang ingay ng leon. Ginamit nito ang Hercule Exodus First Labor ni Min Lion na kaagad sumira sa panangga na payong ni Jack dahilan para tumilapon din ito. Namangha sila gol sa lakas ni Hercules ngunit ayon kay Brunhilde ay mag-uumpisa pa lang umano ang magandang laban. Pagkatayo ni Jack ay kaagad niyang inayos ang na-dislocate niyang braso. Nabanggit nito ang linya mula sa libro ni Shakespeare at dito na din nagpakita si Shakespeare. Muli siyang naglabas ng sandata mula sa satchel at mas malaki ito kumpara sa mga naunang kutsilyo. Napansin naman ng iba na mas kumakalat pa ang mga tato ni Hercules. Nang tinanong ito ni Loki kay Ares ay sumagot si Ares na kabayaran umano niya ito. Ang matinding kapangyarihan mula nang makumpleto niya ang 12 labor at ma-master ang 12 divine arts ay may hinihingi ding kabayaran. Bawat pulgada ng tato ay katumbas ng sobrang sakit na hindi kakayanin ng karaniwan na Diyos. Kung dumating man sa punto na mapuno na ng tato ang katawan ni Hercules ay haantong siya sa kamatayan o Niflheim. Dagdag pa ni Ares na buo ang tiwala niya kay Hercules at ang totoo umanong lakas nito ay hindi ang kanyang matinding pisikal na lakas kundi ang tibay na kalooban nito na kahit sinong Diyos ay hindi ito mabubuwag. Ipinakita dito ang nakaraan ni Hercules nung siya ay isang tao pa lamang. Isang mamamayan ng Thebes sa Greece si Hercules o mas kilala dito sa pangalan na Alcides. Isang araw ay sinubukan niya na tulungan ang kaibigan niyang si Castor sa mga umagaw ng dalang hayop nito ngunit pareho lang silang dalawang nabugbog. Kahit isang mahinang bata lang si Alcides ay taglay naman niya ang katapangan na siyang ginagamit niya para panigan at ipagtanggol ang matuwid. Siya palagi ang nasa harapan at unang umaatake. Isang gabi ay nilapitan sila ng mga nambugbog sa kanila. Ayon sa isa dito ay kung gusto umanong lumakas ni Alcides ay bakit hindi niya umano subukan na inumin ang dugo ni Zeus o ang tinatawag na ambrosia. Na ayon sa alamat ay kung totoong bayani umano ang uminom nito ay magiging immortal ito. Ngunit kung hindi naman ay kapahamakan lang ang may dudulot nito. Dahil sa kagustuhan ni Alcides na lumakas ay hindi siya nag-alinlangan na piliin ang mahihirap na mga pagsubok. Hanggang sa dumating ang panahon na hindi na siya pinagtatawanan dahil sa paglaki ng katawan niya. Pagsapit ng araw kung saan magbobotohan na naman ang mga Diyos sa magiging kapalaran ng mga tao sa mundo ay bumoto ang karamihan pabor sa mga tao. Ngunit ayon kay Aphrodite ay baka oras na para turuan ng leksyon ng mga tao dahil sa pagkalipol ng ibang hayop at sa mga kaguluhan lalong-lalo na umano sa Thebes. Dahil nasa teritoryo ni Ares ang Thebes ay siya na umano ang bahala sa mga tao dito. Kaya isang gabi ay bumaba si Ares kasama ang kanyang hukbo. Habang papalapit sila Ares ay wala nang nagawa ang mga tao kundi ang manalangin na lang maliban sa isang tao at ito ay si Alcides. Inatake niya si Ares ngunit tinadyakan lang siya nito. Hindi pa rin ito sumusuko at hindi niya umano hahayaan na makalampas sila Ares. Dito na inilabas ni Alcides ang ambrosia na ikinagulat ni Castor at nila Ares. Kaagad niya itong ininom at ilang segundo lang makalipas ay nakaramdam siya ng hindi maganda sa kanyang katawan. Akala ni Ares ay patay na si Alcides kaya magpapatuloy na sana siya nang bigla siyang hinarangan ng sandata ni Alcides.
Nagulat siya sa nakita niya at nagbago na din ang hitsura ni Alcides. Inatake si Alcides ng isang kasama ni Ares ngunit isang hampas lang ito ng kanyang sandata. Nalaman kaagad ni Ares na kapangyarihan ni Zeus ang taglay ni Alcides. Umatake ng sabay-sabay ang iba pang kasamahan ni Ares hanggang siya at si Alcides na lang ang natira na nakatayo. Hindi siya makapaniwala na natalo ni Alcides ang buong hukbo niya. Nang aatake na sila pareho ay bigla silang pinigilan ni Zeus. Sinabi ni Zeus kay Alcides na magiging Diyos umano ito. Dagdag pa niya na baka maging gulo lang umano kung iwanan nila dito si Alcides at sakto lang din ito sa hangarin ni Alcides na protektahan ang matuwid. Pumayag naman si Alcides ngunit sa isa umanong kondisyon. Ito ay hindi napakialaman ng mga Diyos ang mga tao. Pumayag si Zeus basta gabayan din umano ni Alcides ang mga ito sa tamang daan. Sa sumunod na 4,000 taon ay hindi nakialam ang mga Diyos sa mga tao. Dito na din kinilala si Alcides bilang anak ni Zeus. Ipinangalan sa kanya ang Hercules na kinuha mula sa pangalan ng asawa ni Zeus na si Hera. Ipinagmamalaki naman ni Ares na nakalaban niya dati si Hercules. Umatake si Jack gamit ang bagong sandata na inilabas niya. Habang ginagawa niya ito na parang shuriken ay ginagamit din niya ang mga kutsilyo ngunit madali lang itong napipigilan ni Hercules. Sumugod si Hercules at nang malapit na niyang matamaan si Jack ay bigla itong nakaakyat na parang may inaapakan na hindi nakikita. Ito pala ay mga piano wires na nagkalat na sa paligid. Umatake uli si Jack at gamit ang mga piano wires ay nagagawa niyang pabanda-bandahin ang mga kutsilyo niya dahilan para mahirapan na si Hercules na makita ang mga ito. Parang hindi na kinakaya ni Gol na manood pa at nandito naman si Castor para suportahan si Hercules. Ginamit ni Hercules ang Hercule Exodus 6 labor na Stymphalian bird dahilan para bumalik kay Jack ang mga kutsilyo. Nang mahulog ito ay natamaan din ang kanyang monocle kaya nasira ito. Nakita dito ang kanyang mata na kulay pula at nakikita niya ang kulay sa katawan ni Hercules at namamangha siya dito. Tinanong niya si Hercules kung anong kulay ang gusto nitong maging kapag mamatay na umano ito. Napakanta si Jack ng London Bridge at nagulat dito si Hercules. Ipinakita naman dito ang nakaraan ni Jack the Ripper. Nung 12 taong gulang siya habang naghahanap ng makakain sa basurahan ay tinadyakan siya ng may-ari nito. Gamit ang isang mata ni Jack ay nakikita niya ang emosyon ng tao kaya nalalaman niya kung paano ito mauuto. Dahil nauto niya ang may-ari ay mas marami ang nadala niyang pagkain. Dinala niya ito sa kanyang ina na si Mary at pagkadating niya sa tinutuluyan nila ay naabutan niya ito na malungkot matapos hindi bayaran ng tama ng kliyente nito. Niyakap siya nito at kaagad na ginamot ang kanyang sugat. Natutuwa si Jack habang pinagmamasdan ang emosyon ng kanyang ina na para sa kanyang interpretasyon ay nagpapahiwatig ng pagmamahal. Habang nagbabasa siya sa hagdan ay kinausap siya ng babae na si Anne. Ayon kay Anne ay hindi niya umano maintindihan si Mary kung bakit binuhay nito si Jack. Dahil sa naunang 5 beses na pagbubuntis nito ay hindi niya ito binuhay. Ngunit sa hindi malamang dahilan ay binuhay niya ang ika-6 na si Jack. Akala ni Anne ay miserable ang buhay ni Jack ngunit para naman kay Jack ay siya na umano ang pinakamasayang tao sa mundo. Isang araw habang papauwi si Jack ay tuwang-tuwa ito sa kesong dala niya para sa kanyang ina. Pagkadating niya ng bahay ay naabutan niya naman itong humahagulgol. Ayon kay Anne ay dahil umano ito sa nakita nito sa dyaryo na ikakasal na ang lalaking hinihintay nito. Nangako ang lalaking ito kay Mary na babalikan siya nito kapag magtagumpay na ito sa kanyang pangarap. Nang huminto na sa pag-iyak si Mary ay sinubukan ni Jack na painumin ito ng tubig. Ngunit nagalit lang ito at nasabi ni Mary na sana ay hindi na lang umano niya ipinanganak si Jack. Napaiyak si Jack at pinagtatanggal ni Mary ang mga libro dahilan para matamaan si Jack sa ulo at masugatan ito. Dito na napagtanto ni Jack na ang emosyon na nakikita niya sa kanyang ina ay hindi pala para sa kanya. Ibang kulay na din ang nakikita niya sa kanyang ina at ito ang kulay na karaniwang nakikita niya sa mga taong nandidiri sa kanya. Sinakal niya ang kanyang ina sabay sabing papakawalan niya umano ito sa nararamdaman nito. Biglang nag-iba na naman ang kulay nito at sa isip-isip ni Jack ay baka ito yung kulay ng pagkatakot. Ngunit natutuwa si Jack sa kulay na ito at biglang nakawala sa kanya ang kanyang ina. Dito na niya sinaksak ang kanyang ina na kaagad ikinamatay nito. Pinuntahan naman niya ang kanyang ama na si Jack Smith at pinatay niya din ito. Bago siya umalis ay napansin niya ang sombrero dito kaya kinuha niya ito. Nabanggit ni Jack kay Hercules ang kulay ng takot na nakikita niya kapag namamatay na ang isang tao at napakaganda umano itong pagmasdan. Ayon naman kay Hercules ay kung mamamatay na siya ay siguradong hindi siya magpapakita ng takot at ang ikinakatakot lang niya ay kung dumating ang araw na mahinto na ang hustisya. Nagpalitan ulit sila ng mga atake hanggang sa ma-corner si Jack sa clock tower.
Umakyat dito si Jack ngunit sa isang atake lang ni Hercules sa gusali ay kaagad itong natumba. Ginamit ni Hercules ang 7th labor na Cretan bulat tinanggal naman ni Jack ang malaking orasan at inihagis kay Hercules. Sinangga ito ni Hercules sa pag-aakalang hindi siya nito tatablan ngunit naputol nito ang kamay niya. Dito na nalaman ni Hercules na ang totoo palang Volundr ni Jack ay ang gloves na suot-suot nito. Nakuha kaagad ni Loki ang estratehiya na ginawa ni Jack at ipinaliwanag ito kay Ares. Ayon kay Loki na isa ding kasinungalingan ang sinabi ni Jack na ang satchel ang Volundr nito dahil ang gloves talaga ang totoong Volundr nito. At naniniwala siya na lahat ng mahahawakan ni Jack ay nagiging divine treasure. Napaniwala ni Jack ang lahat na ang satchel ang Volundr niya gamit ang malaking gunting na kaagad nasira. Para mas kapanipaniwala pa ang pagsisinungaling niya ay paulit-ulit niyang ginamit ang mga malilit na kutsilyo na siya lang din ang nagkakasya sa satchel. Dahil dito ay nagtagumpay siya na mapaniwala si Hercules. Dito na din sinabi ni Brunhilde kay Gol ang tungkol sa Volundr ni Jack. Kinausap niya ang pang-11 sa magkakapatid na si Locke para maging Volundr ni Jack. Hindi pumayag si Locke dahil umano sa katauhan ni Jack. Ngunit nagulat na lang siya nang makapasok na sa silid niya si Jack at napilit siya nitong maging Volundr nito. Dagdag pa ni Brunhilde na kailangan ang kapangyarihan ni Locke sa laban na ito dahil sa kahulugan ng pangalan nito na Saber Rattler. Ipinakita ni Jack ang kayang gawin ng bagay na nahahawakan ng kanyang gloves. Kaya napagtanto nilang lahat na pwedeng maging sandata ni Jack ang buong London. Naiisip na ng lahat na manonood na si Jack na ang mananalo sa laban na ito. Kahit si Ares ay ito ang iniisip kaya sinuntok siya ni Zeus. Naniniwala si Zeus na hindi basta-basta matatalo si Hercules. Namamangha naman si Jack sa nakikita niyang emosyon kay Hercules dahil ni katiting na takot ay wala siyang makita dito. Dito lang din nalaman ni Hercules ang kakayahan ni Jack na makakita ng emosyon. Nagulat si Jack nang may makita na naman siyang kakaiba sa emosyon ni Hercules. Habang pinagmamasdan ito ni Jack ay sinabi ni Hercules na aminado siya sa mga maling gawain ng mga tao at napapairal ng mga ito ang maling emosyon. Inisa-isa ito ni Hercules ngunit gayunpaman ay mahal niya pa rin ang mga tao. Napagtanto ni Jack na kapareho pala ang emosyon na ito ni Hercules sa nakikita niya dati sa kanyang ina. Inihagis ni Hercules ang kanyang sandata at ginamit na nito ang 12th labor Cerberus. Ayon kay Zeus ay napakalakas ng labor na ito kaya matindi din ang kabayaran nito. Mahihinto lang ito kung matalo na ang kalaban o kaya tuluyan na nitong lamunin si Hercules. Kaya kailangan na matapos kaagad ni Hercules ang laban. Umatake na si Hercules at ginagawa naman ni Jack na divine treasure ang mahahawakan nito para ibato kay Hercules. Ngunit sa lakas na ni Hercules ay madali niya lang nadudurog ang mga ibinabato ni Jack. Ginamit ni Jack ang takip ng imburnal para panangga ngunit tumagos pa rin ang kamao ni Hercules kaya natamaan pa rin siya. Sinubukan ni Jack na umakyat sa isang gusali ngunit hinabol siya ni Hercules at sinuntok. Nang matanggal niya ang nakatusok sa kanya ay ginawa niyang divine treasure ang kanyang balabal at ginamit ito para putulin ang gusali. Habang pabagsak kay Hercules ang gusali ay lumusot si Jack dito gamit ang mga bintana. Nabagsakan ng gusali na isa na ding divine treasure si Hercules. Matapos magsisigaw ni Castor at Ares ay biglang bumangon si Hercules. Tuwang-tuwa na napapaiyak naman ang mga tao at mga Diyos sa pagbangon nito. Dahil sa emosyon ni Hercules ay natawa si Jack na ikinagulat naman ni Hercules. Nagpasalamat si Jack kay Hercules dahil nalaman niya na peke pala umano ang pagmamahal ng kanyang ina. Hindi din niya akalain na napakaganda pala talaga ng kulay ng emosyon ng totoong pagmamahal. Gusto ni Jack na palitan ang kulay ng emosyon ni Hercules sa kulay na gusto umano niya kaya hinamon siya ni Hercules na subukan umano nitong palitan ang kanyang kulay. Muling naglaban ang dalawa at nararamdaman na din ni Brunhilde ang nalalapit na pagtatapos ng laban na ito. Sa lakas ng suntok ni Hercules ay nasira nito ang panangga ni Jack kaya napurohan ito sa tiyan. Pagkabangon ni Jack ay muling umatake si Hercules at umiilag na lang si Jack. Naghihintay lang pala ito ng pagkakataon para umatake. Nang makakita ito ng pagkakataon ay inatake na nito si Hercules ngunit siya pa rin ang napuruhan. Akala ng karamihan ay tapos na ang laban ngunit bigla na namang kumanta si Jack ng London Bridge at unti-unti itong tumayo. Lumapit siya kay Hercules at umatake ngunit siya ang natamaan ng suntok nito. Nang aatake na ulit si Hercules para tapusin na si Jack ay naunahan siya ni Jack gamit ang mga kamay nito na tumagos sa katawan niya. Ayon kay Jack ay Dear God umano ang pangalan ng teknik na ito at inaalay niya ito kay Hercules. Akala ni Hercules ay hinawakan lang ni Jack ang sugat nito sa tagiliran para mapigilan ang pagdugo ngunit plano pala nito na punuin ng dugo ang mga gloves nito para gawing divine treasure. Matapos niyang yakapin si Jack ay unti-unti na din ang kanyang paglaho.
Habang gulat na gulat naman ang lahat sa nakikita nila. Bago pa tuluyang maglaho si Hercules ay humingi ito ng tawad kay Jack na nasigawan niya ito. Ipinaubaya niya na din kay Brunhilda ang kapakanan ng mga tao. Nanalo sa laban na ito si Jack at bumalik na din sa anyong tao si Locke. Pagkalabas ni Jack ay pinagbabato siya ng mga Diyos. Ito din sana ang gagawin ni Castor ngunit naalala niya ang mga sinabi ni Hercules. Nang paalis na si Brunhilda ay sinabihan siya ni Gol na kung masaya na ba umano siya na napatay ng isang mamamatay tao si Hercules. Sumagot si Brunhilda na walang maidudulot na maganda kung magpapadala sila sa emosyon. At kailangan gawin ng isang Valkyrie ang dapat nitong gawin. Katapos ay iniwan na naman niya si Gol na humahagol-gol. Pumunta siya sa silid kung saan siya nagbibigay respeto sa mga namatay na kalahok na tao. Isinama niya dito si Hercules at alam niya na mapapatawad siya nito. Dito niya na inilabas ang totoo niyang nararamdaman at kung matapos na umano itong lahat ay magkakasama din sila kung nasaan man si Hercules. Iyak nang iyak pa din si Ares at hindi na din napigilan ni Zeus ang nararamdaman nito. Habang sa waiting room naman ng mga kalahok na tao ay nanonood si Soji na isa ding kalahok sa Ragnarok kasama si Isami. Kinausap ni Loki si Buddha tungkol sa Volunder dahil nagtataka umano siya sa taglay na lakas nito. Imposible namang hayaan ng mga Diyos na magkaroon ng ganitong kapangyarihan ang mga demigod. Kaya naalala niya ang isang paraan para maging posible ito at ito ay nasa spiritual realm umano ni Buddha. Dahil sa ginagawa ng Valkyrie at tao na mapag-isa sila at tanggapin ang magiging kapakanan ng bawat isa ay nagagawa nito na mapalabas ang buong pisikal at spiritual na lakas ng mga ito. Tinatawag itong Semavedone kaya nagkakaroon ng Valkyrie ng lakas na kayang lumaban sa Diyos. Dahil dito ay tinanong niya ng diretso si Buddha kung isa ba itong traidor sa mga Diyos. Sumagot si Buddha na ano naman umano ngayon kung isa siyang traidor kaya sumagot din si Loki na papatayin siya nito. Bigla namang dumating dito ang Seven God of Fortune. Ayon sa isa sa mga ito na si Abiso ay matagal na umano nilang hinihintay ang araw na mahatulan si Buddha. Nang aatakihin na niya si Buddha ay naunahan siya nito gamit ang hawakan ng lollipop. Naghanda silang 7 na umatake ngunit pinigilan sila ni Loki. Ngunit nagbibiro lang pala si Loki at gusto niya din makipagtulungan sa Seven God of Fortune. Naghanda na si Buddha para kalabanin silang lahat. Biglang dumating dito si Kojira at gustong tulungan si Buddha dahil ayaw niyang nakakakita na may pinagtutulungan. Dumating din dito sila Soji at Isami para tumulong kay Buddha. Dahil sa gustong makabawi ni Abiso kay Buddha ay binaril niya ito ngunit madali lang itong nailaga ni Buddha. Hindi makapaniwala si Abiso na wala ni isa ang tumama kay Buddha. Inilabas ni Loki ang kanyang sandata at kaagad na inatake sila Buddha. Nagawa ni Soji na mapigilan ang mga atake ni Loki. Nagkainitan silang dalawa at pareho silang sumugod sa isa't isa ngunit dumating dito si Zeus kaya napahinto sila pareho. Kasama din ni Zeus dito ang Norse god na si Odin. Nagtalo si Abiso at ang mga Raven ni Odin kaya nagsalita na si Odin at sabay nitong ipinakita ang kanyang malakas na aura. Napasabi na lang si Loki na nawala na umano siya ng gana at manonood na lang ng susunod na laban. Umalis na din dito ang Seven God of Fortune at pati sila Kojiro ay umalis na din. Sinabihan naman ni Zeus si Buddha na wag nang gagawa pa ng anumang gulo. Ngunit natawa lang si Buddha at sinabayan din siya ni Zeus. Bago umalis si Buddha ay sinabi niya kay Zeus na walang iba ang makapagsasabi sa kanya kung ano ang gagawin niya kundi siya lang umano. Nabanggit ni Zeus na hindi basta-basta aayon sa kanyang inaasahan ang mangyayari sa Ragnarok. Umalis din siya para manood na ng sunod na laban habang si Odin naman ay ipinalabas ang kapangyarihan nito na naging dahilan para malanta ang mga pananim sa paligid. Humingi ng tawad si Gol kay Brunhilda sa mga nasabi niya dito at kaagad naman siyang pinatawad nito. Nagsama sila papunta sa susunod na lalaban sa panig ng mga tao. Naabutan nila itong natutulog kasama ang mga babae. Pagkasigaw ni Brunhilda ay kaagad na nagsilabasan ang mga babae. Ang taong ito ay si Raiden na kinikilalang pinakadakila na sumo wrestler. Tinawag ni Brunhilda ang pangatlo sa magkakapatid na si Thrud at ito ang magiging Volunder ni Raiden. Nagustuhan naman ito ni Raiden at gayon din si Thrud. Hindi makapaniwala si Gol na ang parang lalaki niyang kapatid ay biglang nag-asal bilang babae. Napansin kaagad ng mga manonood na isang Japanese sumo arena ang pagkakaayos sa paglalabanan para sa ika-5 laban. Biglang lumabas ang mga babae na may dalang mga sumo prize banners. Inumpisahang ipakilala ni Heimdall si Raiden at habang papalabas ito ay nasa paligid naman ang mga kilalang sumo wrestler para suportahan si Raiden. Ipinakilala na din ni Heimdall ang lalaban para sa panig ng mga Diyos at ito naman ay ang Indian God of Destruction na si Shiva. Nasa paligid din ng mga Diyos ang mga asawa at anak ni Shiva para suportahan siya.
Nagulat siya nang makita ang pinagpapawisan na hayop na may daladalang asin. Ngunit nalaman niya kaagad na isa itong ritual sa sumo wrestling. Kumuha si Raiden ng asin at inihagis itong lahat. Matapos niyang isagawa ang ritual ay kaagad siyang umatake kay Shiva. Nagulat si Shiva sa bilis ni Raiden at natamaan kaagad siya sa mukha ng sipa nito. Umatake ulit si Raiden at natamaan ulit siya ng suntok nito. Gusto nang tapusin ni Raiden ang laban sa sunod niyang atake ngunit nasangga ito ni Shiva. Hinawakan siya ni Shiva at gamit ang dalawa pa nitong kamay ay nabawian naman siya ng suntok sa dibdib. Ipinakita dito ang panahon nung bata pa si Raiden o tinatawag siya dito sa pangalan na Tarokichi. 3 taong gulang na siya ngunit hindi pa rin siya nakakalakad kaya hindi ito maintindihan ng kanyang mga magulang. Isang araw ay nakita nila na pinipilit ni Tarokichi na makatayo. Natuwa sila sa nakikita nila ngunit nang sinusubukan na nito na lumakad ay biglang nagkabali-bali ang mga buto nito. Ito ay dahil umano sa sobrang lakas ng mga kalamnan niya ay nadurog nito ang kanyang mga buto. Sa tulong ng kanyang mga magulang ay araw-araw niyang sinubukan na makatayo. Mas lumaki pa ang kanyang mga kalamnan at para mapigilan ito ay lumikha ang kanyang katawan ng panibagong kalamnan at dito nabuo ang tinatawag na 100 Seals. Pinakawalan ni Raiden ang nagwawala niyang mga kalamnan. Dito niya na rin ginamit ang Volunder niyang si Trude kaya nakontrol niya ito. Ayon kay Brunhilde na ang Volunder ni Raiden ay ang Supramuscular Exoskeletal Sumo Belt. Dahil sa 100 Seals ay napipigilan nito ang abnormal nitong kalamnan kaya hindi din ito mapalabas ang buo niyang lakas. Nagulat si Gol na si Raiden pa rin ang pinakamagaling na sumo wrestler kahit na hindi pa pala nito nalalabas ang buo nitong lakas. Ayon kay Brunhilde na sa tulong ng Volunder ay magagamit na ni Raiden sa unang pagkakataon ang kanyang buong lakas. Umatake si Raiden at sinubukan itong pigilan ni Shiva ngunit tumilapon lang siya sa sobrang lakas ni Raiden. Muling umatake si Raiden gamit ang Kiko Ichimonji at napabagsak nito si Shiva. Tuwang-tuwa naman ang mga nakakakilala kay Raiden dahil nasisilayan na nila ang laban nito gamit ang buo nitong lakas. Ginamit ni Raiden ang Dokijizo ngunit matibay din pala ang bungo ni Shiva. Nagkaroon si Shiva ng pagkakataon para umatake at napatras niya si Raiden. Si Shiva naman ang sumugod at pinagsusuntok si Raiden. Akala ng iba ay normal na suntok lang ito ngunit ayon kay Tanika ay para umano itong mga kanyon sa sobrang lakas. Nang matamaan si Raiden sa tiyan ay napaluhod ito ngunit nahawakan pala nito ang isang kamay ni Shiva. Nanlaki ang mga braso ni Raiden at nagawa niyang madurog ang kamay ni Shiva. Kaagad siyang sinipa ni Shiva bago pa niya ito maputol. Ayon kay Brunhilde ay dahil sa nakokontrol na ni Raiden ang mga kalamnan nito ay inilipat niya ito sa kanyang mga kamay kaya mas lumakas pa ang mga ito. Namamangha si Raiden sa mga nagagawa niya sa kanyang mga kalamnan. Ayon kay Brunhilde ay nasasaksihan nila ngayon ang buong lakas ni Raiden na kahit si Raiden ay hindi pa ito nakikita. Sa tulong ng pangatlong Valkyrie na si Trude na may ibig sabihin sa pangalan nito na Mighty One. Habang nagsasaya ang mga tao ay nag-aalala naman ang ibang mga Diyos. Ngunit kampante naman ang mga mas nakakakilala kay Shiva na mananalo ito. Pinagsisigawan nila ang pangalan ni Shiva kaya mas ginanahan pa ito. Umatake siya kay Raiden ngunit hindi siya makatama. Ayon kay Hermes ay nawalan umano ito ng balanse dahil sa pagkakadurog ng isa nitong kamay. Muling umatake si Shiva at na-counter siya ni Raiden ngunit umatake siya ulit at naramdaman ni Raiden na mas bumibigat ang suntok nito. Paulit-ulit silang naguntugan at dahil muling naramdaman ni Shiva ang pag-iinit niya ay naalala niya ang mga panahon na kasama pa niya ang matalik niyang kaibigan na si Rodra. Ipinakita dito ang mga panahong kasama pa ni Shiva si Rodra. Sa lugar nila ay wala pang kinikilala na pinakamalakas. Habang si Shiva ang kinikilalang God of Destruction ay si Rodra naman ang God of Tempest. Palaging nagsasanay si Rodra habang si Shiva ay parelax-relax lang. Ngunit minsan ay sinasabayan din siyang sumayaw ni Rodra. Biglang may dumating dito para humingi ng tulong sa kanila dahil may nanggugulo umano sa nayon nila. Pagkadating nila sa kanilang nayon ay kaagad nilang binugbog ang mga nanggugulo dito. Pagkatapos ng labanan ay sinabi ni Rodra kay Shiva na mayroon umano siyang pangarap. Nang marinig ni Shiva ang salitang pangarap ay natawa siya dito dahil para umanong tao si Rodra. Gusto ni Rodra na tumayo sa pinnacle ng India at subukan ang kanyang kakayahan bilang Diyos. Gusto din niyang makita ang tanawin na hindi pa nakikita ng Cinnamon. Hindi dito interesado si Shiva ngunit dahil natutuwa siyang kasama si Rodra ay sasamahan niya ito. Para masubukan ang kanilang mga sarili ay inumpisahan na nilang kalabanin ang mga kilalang malalakas na Diyos sa kanilang lugar. Sa dami ng kanilang mga tinalo ay nakuha nila ang respeto ng karamihan. Sa bawat Diyos na natatalo nila ay kinukuha ni Rodra ang mga pangalan nito. Nakalaban din nila ang India's greatest deities at pareho nilang itong natalo.
Kinalaban naman ni Rudra ang God of Lightning na si Indra at matagumpay siyang natalo ito. Pati sila Brahma at Vishnu ay nagawa din nilang matalo. Nang makarating na sila ng pinnacle ng India ay hinamon naman ni Rudra si Shiva sa isang laban. Ayon kay Rudra ay isa lang umano ang dapat kilalanin na pinakamalakas at gusto din niyang malaman kung sino ang mas malakas sa kanila ni Shiva. Alam ni Shiva na hindi na mababago ang isip ni Rudra kaya naglaban silang dalawa. Naririnig ng ibang Diyos ang tinig ng kanilang labanan. Dumating sa punto na palagi nang natatamaan ni Shiva si Rudra ngunit hindi pa rin ito sumusuko. Kaya gusto sana ni Shiva na sumuko na si Rudra dahil nag-aalala na siya na baka ikamatay ito ni Rudra kung magpatuloy pa ang kanilang laban. Dahil sa pangarap ni Rudra ay nagpasya na sana si Shiva na sumuko na lang ngunit naunahan naman siya ni Rudra. Tinanggap ni Shiva ang kanyang pagkapanalo at inilipat na ni Rudra sa kanya ang mga nakuha nilang mga pangalan. Dahil dito ay si Shiva na ang naging Chief of Indian Gods ngunit kasabay nito ay nawala naman siya ng matalik na kaibigan. Natapos din ang kanilang antugan at nakita naman ng ibang Diyos si Rudra na nanonood. Dito na ginawa ni Shiva ang kilala niyang war dance na isa ding treasure ng Indian Pantheon. Dahil dito ay hindi na makatama si Raiden kay Shiva at siya lang palagi ang nakakatanggap ng pinsala. Paulit-ulit na umatake si Shiva na parang maraming Shiva ang kalaban ni Raiden. Nag-aalala na si Gol sa nakikita niya at napansin ni Brunhilde ang ginagawa ni Raiden sa mga braso nito. Pinalaki ni Raiden ang mga braso niya para maging panangga. Nagsimula na manguusak ang katawan ni Shiva dahil sa pag-iinit nito. Ayon kay Zeus ay ito umano ang secret technique ng God of Destruction na tinatawag na Tandava. Nagawa ni Shiva na maibaba ang depensa ni Raiden at kaagad niya itong inatake. Dahil sa ataking ito ay nasunog ang parte ng katawan ni Raiden na natamaan nito. Ngunit kahit sa natamong pinsala ay napangiti pa rin si Raiden. Kahit na nawawalan na ng pag-asa ang mga tao ay iba naman ang nakikita ng mga sumo wrestler na kumikilala sa kanya at dati niyang nakaharap. Kahit bata pa si Raiden o Tarokichi ay nahumaling na siya sa sumo wrestling. Isang araw ay niyaya siya na makipag-sparring ng magaling na bata din sa kanilang nayon. Natuwa dito si Tarokichi at naiisip naman ng kalaban niya na hindi magseryoso ngunit sa isang atake lang ni Tarokichi ay kaagad siyang napalabas ng ring. Gulat na gulat ang kalaban niya pati na rin ang ibang bata at tinawag siyang halimaw. Simula nun ay hindi na siya nakikipaglaro sa ibang mga bata. Hindi maintindihan ni Tarokichi kung bakit siya binigyan ng ganitong katawan ng Diyos. Ngunit ayon sa kanyang ina ay malaki ang pasasalamat niya sa Diyos dahil nung hindi pa siya nakakatayo ay palagi umano siyang nananalangin na sana makatayo na siya at mabigyan ng malakas at malusog na pangangatawan. Kaya para sa kanyang ina ay pinagpala si Tarokichi ng mga Diyos. Dagdag pa ng kanyang ina na gamitin niya din ito sa mabuti at tulungan ang mahihina. Dahil sa hiling ng kanyang ina ay lumaki si Tarokichi na matulungin at minahal din siya ng mga tao sa Shinano. Dapat sana ay mananalagi lang siya sa lugar nila ngunit dahil sa pagsabog ng Mount Asama ay nasira nito ang kanilang mga pananim. Dahilan para maranasan ng mga taga-Shinano ang tagutom at marami ang namatay dahil dito. Sa edad na 17 ay nagpasya si Tarokichi na lisanin ng Shinano para humanap ng maipapakain sa mga tao sa kanilang nayon. Pinasok niya ang pagiging sumo wrestler at hinamon siya na makipag-sparring ni Tanikawa. Akala ni Tarokichi na madali niya lang matatalo si Tanikawa ngunit hindi ito ang nangyari. Paulit-ulit na pinabagsak ni Tanikawa si Tarokichi at dito na din nag-umpisang sanayin ni Tanikawa si Tarokichi. Dumating na ang unang laban ni Tarokichi at mabilis lang niya itong natapos. Napaisip si Tanikawa na parang isang halimaw ang sinanay niya. Dito na nakilala si Raiden dahil sa sunod-sunod na panalo niya. Dahil sa mga premyong napapanalunan niya ay nagawa na niyang magpadala ng mga pagkain sa kanilang nayon. Ngunit sa isang laban niya ay nakita niya ang muka ng kalaban niya na nanginginig sa sobrang takot kaya naalala niya kaagad ang dati niyang nakasparring noong bata pa siya. Dahil dito ay nagpatalo siya kaya nagalit si Tanikawa sa kanya. Ayon kay Tarokichi ay gusto niyang tulungan ang mahihina ngunit tuwing nakikita niya ang takot sa mukha ng ibang tao sa kanya ay iba ang nararamdaman niya. Simula nun ay nagpasya si Tarokichi na hindi na gamitin ang 4 na teknik kung saan siya magaling para maiwasan na masaktan ang kanyang mga nakakalaban na tinawag na Raiden's 4 Forbidden Moves. Ngunit kahit ganun pa man ay patuloy pa rin ang kanyang mga panalo. Sa 285 na laban ay 254 ang napanalunan niya, 10 ang talo, 14 ang undecided, 2 ang tabla at 5 ang no contest. Ang 10 talo at 2 tabla ay kontra sa lower ranked wrestlers kaya sinadya niya ito. Sa madaling salita ay para na rin siyang undefeated kaya binansagan siyang unrivaled Rikishi. Ngunit natapos ang karera ni Tarokichi sa sumo wrestling na hindi man lang nagagamit ang buo niyang lakas.
Natutuwa sila Tanika na maipapakita ni Raiden ang sumo wrestling na gusto nito. Inumpisahan na ni Raiden ang kilala nitong entrance ritual kaya nagsisigawan na din ang mga sumusuporta sa kanya. Ginamit ni Raiden ang open palm thrust at sa tulong ng Volunder ay nalipat ang buo nitong lakas sa palad niya. Sinubukan ni Shiva na sanggain ito gamit ang dalawa niyang kamay ngunit dahil sa sobrang lakas nito ay parehong naputol ang pinansangga niya at dumiretso ito sa mukha niya. Tinatawag ang ultimate open palm thrust na ito na Yatigiriso. Muling bumangon si Shiva at hindi makapaniwala si Ares sa ataking ginawa ni Raiden na ayon kay Zeus ay baka nadurog ang bungo ni Shiva kung hindi nito pinangsangga ang mga kamay nito. Nagsimulang magsilabasan ang mga dugo sa katawan ni Raiden at nakakaramdam din ito ng sobrang sakit. Ayon kay Brunhilde ay dahil umano ito sa biglaang pagbabalik ng kanyang mga kalamnan. Kahit si Trude ay nahihirapan na makontrol ito kaya nakakagulat din na nakakatayo pa rin si Raiden. Nakiusap si Raiden kay Trude na mas pabilisin pa nito ang galaw ng kanyang mga kalamnan. Nababahala naman si Trude sa posibleng epekto nito sa katawan ni Raiden ngunit kahit alam ito ni Raiden ay ito umano ang kailangan niya. Gusto niyang magamit ang buo niyang lakas kahit na nakasalalay pa dito ang kanyang buhay. Wala nang nagawa si Trude kundi sundin ang gusto ni Raiden. Nakita ni Shiva si Rudra na nanonood sa kanya at napansin niya din ang ginagawa ng ibang Indian gods. Dahil dito ay nagpasya si Shiva na gamitin ang teknik na hindi niya pa ni minsan nagagamit. Ayon sa alamat pagsapit ng tamang panahon ay sasayaw si Shiva ng Tandava at wawasakin ang mundo. Ngunit masusunog naman siya at gamit ang abo niya ay lilikha siya ulit ng mundo at tinatawag itong Tandava Karma. Nakikita naman ni Brunhilde ang pagkakapareho umano nila Raiden at Shiva na lalong lumalakas dahil sa daladala nilang pag-asa at pangarap ng mga kasamahan nila. Muling naglaban ang dalawa at nagpapalitan ng malalakas na atake. Kaagad namang nasusunog ang parte ng katawan ni Raiden kapag natatamaan ito ni Shiva. Kaya nakikita ni Brunhilde na mas mahihirapan pa si Raiden kapag mas tumagal pa ang labanan. Kampante naman si Ares na nakakalamang na si Shiva ngunit hindi sang-ayon dito si Hermes. Nakikita din nito na posible ding masunog si Shiva dahil sa teknik nito at may Yatigiriso pa din si Raiden. Nahihirapan naman si Raiden na patamaan si Shiva habang umiiyak na din ang ina niya. Paulit-ulit na sinuntok ni Shiva si Raiden ngunit malaki pa rin ang tiwala ni Tanika kay Raiden. Nakabawi si Raiden nang magkauntugan sila at tuluyan na ding naputol ang isang kamay ni Shiva. Matapos sumigaw ni Rudra ay nabuhayan uli si Shiva at sabay silang umatake ni Raiden. Dahil sa matinding labanan ng dalawa ay napapasabay na nito ang lahat na manonood mapatao man o mga Diyos. Parehong may matinding dahilan ang dalawa para ipanalo ang laban at kasalukuyan nilang ginaganap ang kanika nilang pinakamatinding laban sa kanilang buhay. Nagpasya na si Raiden na gamitin muli ang Yatigiriso at balak naman itong tapatan ni Shiva. Pagka-atake ni Raiden ng Yatigiriso ay ginamit naman ni Shiva ang Deviloka. Nanaig dito ang Deviloka ni Shiva kaya nahati ang buong braso ni Raiden. Napangiti si Raiden at nagpasalamat kay Shiva dahil sa nagamit umano nito ang buo niyang lakas kaya wala na din siyang pinagsisisihan. Nagulat si Shiva sa sinabi ni Raiden at nakiusap si Raiden kay Trude na tanggalin na sa kanyang katawan ang Volunder at oras na umano para magpaalam. Inatake ni Shiva si Raiden at habang papalabas siya ng arena ay unti-unti na ding naglalaho si Raiden. Nanalo sa laban si Shiva at nagbigay respeto naman kay Raiden ang mga kasamahan nito. Nakita ni Shiva si Rudra at ilang segundo makalipas ay dumating dito si Zeus. Nasabi ni Shiva kay Zeus na nakakamangha pala talaga ang mga tao na sinang-ayunan naman ni Zeus. Hindi mapigilan ni Gol na maiyak kahit na alam niya na umano na para ito sa mga tao. Nakiusap naman si Brunhilde kay Gol na hayaan muna siyang mapag-isa. Hindi din mapigilan ni Brunhilde na maging emosyonal at naiisip na mas humihina pa siya sa kanyang inaasahan ngunit gayon pa man ay kailangan niyang isalba ang mga tao. Pinuntahan naman ni Zeus si Buddha para sabihin dito na gusto niya umanong ito ang lumaban para sa ika-6 na laban. Napatanong si Buddha kay Zeus kung ganito ba talaga nito kagusto na wakasan ang mga tao. Sumagot naman si Zeus na ayaw niya lang umano na natatalo. Sumang-ayon si Buddha na lumaban sa ika-6 na laban at niyakap niya din si Zeus. Pumunta si Gol sa infirmary para maghanap ng bandage para sa sugat ni Brunhilde. Nakarinig siya dito nang nag-uusap at nakita niya sa isang silid sila Abiso na pinag-uusapan si Buddha habang ginagamot ang kanyang sugat. Nabanggit ni Abiso ang pangalang Zero ngunit hindi ito kilala ni Gol. Dito na dumating ang ibang miyembro ng Seven God of Fortune at dahil sa pagkagulat ay napunta siya sa loob ng silid. Kaagad siyang pinalibutan at pinaghinalaan ng mga ito na nakikinig sa usapan nila Abiso. Biglang may nagsalita na nagtsatsa at ito pala ay si Jack the Ripper.
Sa pag-uumpisa ng ika-6 na laban ay unang ipinakilala ang magre-representa sa panig ng mga Diyos at ito ay si Buddha. Ngunit pagkapasok ni Buddha ay lumipat siya banda sa mga tao. Katapos ay inagaw niya ang Gjallarhorn ni Heimdall at inanunsyo na siya umano ang lalaban sa panig ng mga tao na ikinagulat ng lahat. Matapos mapagtanto ng 7 Gods of Fortune na si Jack the Ripper ang nag-aalok sa kanila ng tsa ay kaagad na naghanda si Abisu. Pero pinigilan nito ni Bishamenten at sinabihan ang lahat na aalis na sila. Binalaan naman ni Abisu si Goal sakaling ipagsabi nito kahit kanino ang mga narinig nito. Nakahinga ng maluwag si Goal at dito lang nalaman ni Jack na yun pala ang 7 Gods of Fortune. Dahil sa nakikita ni Jack na kulay sa mga ito ay napasabi ito ng mga matitinding kaaway ito ng mga tao. Inalok nito si Goal ng tsa kaya napansin ni Goal ang bendahin nito dahilan para maalala niya ang naganap na laban nito at ni Hercules pati na din ang mga nasabi niya kay Brunhilde. Pinayuhan niya si Jack na dapat umano ay manatili lang muna siya sa higaan dahil sa mga natamong pinsala nito kaya naalala ni Jack sa kanya si Hercules. Kinuha niya ang mga kailangan niya para sa sugat ni Brunhilde at mabilis ding umalis dito. Matapos ang ginawang anunsyo ni Buddha ay kaagad siyang hinusgahan bilang traidor sa panig ng mga Diyos. Dahil sa sobrang ingay na sa loob ng arena ay nainis na din si Buddha at sinira ang Gjallarhorn ni Heimdall. Katapos ay sinabi nito na kung hindi umano ililigtas ng mga Diyos ang mga tao ay siya ang gagawa nito. Dagdag pa nito na kung sino mang Diyos ang hahadlang sa kanya ay ililigpit niya. Hindi makapaniwala ang mga manonood sa kanilang mga narinig. Hindi na din napigilan ni Odin ang galit nito dahilan para maglabas ito ng napakalakas na aura. Napatanong na din si Goal kay Brunhilde kung bakit sa panig nila lalaban si Buddha. At kaagad din itong naisip na parte din ito sa pinaplano ni Brunhilde. Dito na sinabi ni Brunhilde na hindi si Buddha ang klase na susunod na lang sa utos ng iba. Ilang minuto bago magsimula ang ika-6 na laban habang katatapos lang magluksa ni Brunhilde ay nag-usap sila ni Buddha. Sinabi ni Buddha kay Brunhilde na gusto umano ni Zeus na lumaban siya para sa ika-6 na laban. Pero gusto niya ay lalaban siya para sa panig ng mga tao. Dahil hindi man lang nagulat si Brunhilde sa sinabi ni Buddha ay may hinala kaagad si Buddha na umaayon ito sa pinaplano ni Brunhilde. Sinagot naman siya ni Brunhilde at alam nito na wala umanong iba na nandito sa Valhalla ang may matinding galit sa mga Diyos na katulad ng nararamdaman niya. Natawa naman siya sa sinabi ni Brunhilde at nagustuhan ang pinapakitang reaksyon nito. Bago siya umalis ay may pinaalala muna siya kay Brunhilde dahilan para makaramdam ng takot si Brunhilde. Sinusubukan naman ni Heimdall na ipaliwanag kay Buddha ang patakaran ng Ragnarok na hindi na ito pwedeng lumipat pero ayon naman kay Zeus ay wala siyang pakialam kung ito man ang gusto ni Buddha. Bumaba ito ng arena at nilapitan sila Buddha at Heimdall. Kahit na alam nito na labag ito sa tuntunin ng Ragnarok ay mas nasasabik siya sa ganitong pangyayari na parang gusto niya umanong lumaban muli. Handa naman si Buddha kahit si Zeus pa umano ang makakalaban niya. Biglang nagsalita si Odin at tinanong si Buddha kung handa na ba ito na maging kalaban ng mga Diyos. Kaya muling ipinaalala ni Buddha na kahit kakampi man o kalaban, masama o mabuti, Diyos man o tao ay walang mahalaga sa mga ito maliban sa kanyang sarili lamang. Dahil dito ay mas nagalit pa sa kanya ang mga manonood pati na din si Loki. Nang mapatanong si Buddha kung sino ang makakalaban niya ay may napili na pala si Zeus. Bigla silang may narinig na boses at nakita nila sa taas ang maraming liwanag na mula pala sa isang airship. Nakita nila dito ang 7 Gods of Fortune at pagkababa ng mga ito ay sinabihan ni Zeus si Bishamenten na siya na ang bahala kay Buddha. Kaagad na inanunsyo ni Heimdall na si Bishamenten ang lalaban sa panig ng mga Diyos at gusto sana nito na paalisin ang iba na kasama nito. Dito na sinabi ni Bishamenten na sa una pa lang ay iisa lang talaga silang 7. Katapos ay sinira nito ang suot nito at dito na nito pinapasok ang ibang 7 Gods of Fortune sa katawan nito. Ayon sa sabi-sabi na maliban sa 7 Gods of Fortune ay may isa pang kasama ang mga ito dahilan para mabuo ang alamat ng 8 Gods of Fortune. Pero ang katotohanan pala dito ay iisang Diyos lang ito at nagngangalan itong Zero Fuko. Katapos ay binunat na niya ang sandata mula sa loob ng kanyang katawan. Hindi naman nakalain ni Ares na may ganitong Diyos pala at ito din ang unang beses na nakita ito ni Hermes kahit naririnig niya na ang tungkol kay Zero Fuko. Nang matanggap na ni Heimdall mula sa management ang opisyal na maglalaban para sa ika-6 na laban ay inanunsyo nito muli ang mga pangalan ng dalawang kalahok. Dito na napagtanto ni Goal na si Zero Fuko pala ang Zero na narinig niya kina Abisu. Dahil hindi pa din siya makapaniwala sa pagsasama-sama ng 7 Gods of Fortune ay sinabi ni Brunhilde na pansamantalang anyo lang ang 7 Gods of Fortune at ang totoong anyo talaga ay si Zero Fuko. Ipinakita dito ang mga panahong nakakasalamuha pa ng mga tao ang mga Diyos.
Ito ay dahil mas pinipili ng ibang mga Diyos na manirahan sa mundo ng mga tao at isa dito ay si Zero Fuko. Isang araw ay napunta siya sa isang nayon at nagulat siya sa kalagayan ng mga tao dito kung saan nakita niya ang 8 klase ng paghihirap na pinagdadaanan ng mga ito. Gamit ang kanyang kapangyarihan ay hinigop niya ang lahat na paghihirap na nararamdaman ng bata dahilan para gumaling ito kaagad. Simula sa araw na ito ay ito ang ginamit niyang paraan para maisalba ang mga tao dito. Araw-araw niya itong ginagawa para mapalaya ang mga tao sa paghihirap ng mga ito na unti-unti namang naiipon sa katawan niya. Kaya makalipas ang ilang taon ay nagkakaroon na ito ng malaking epekto sa kanyang katawan dahilan para siya naman ang makaramdam ng sobrang sakit at napabayaan niya na ang kanyang sarili. Isang araw ay binisita niya ang nayon na tinulungan niya para tingnan ang kasalukuyang kalagayan na nito. Ngunit pagkadating niya dito ay nagulat siya sa nasisilayan niya at dito niya na nalaman ang totoong katangian ng mga tao. Binangga siya dito ng isang lalaki at naalala niya na ito yung bata na una niyang tinulungan. Nakita siya ng ibon na tinulungan niya at balak sana siyang lapitan ngunit natakot ito sa masamang aura na nilabas niya. Ilang sandali lang ay may mga taong napadaan dito kaya naisip niya na hihingi din ang mga ito ng tulong sa kanya. Sinusundan pala ng mga ito si Buddha at nagulat na lang siya na kahit ganito ang hitsura ng mga tao na sumusunod dito ay makikita pa din ang kasiyahan sa mga mukha nito na hindi katulad ng mga tinulungan niya. Dahil dito ay tinanong niya si Buddha bakit masaya lahat ang mga taong kasama nito. Kaya sinagot siya ni Buddha na hindi niya umano dapat pilitin ang kasiyahan sa iba dahil sa loob ito ng gagaling. Dahil sa kahihiyan na naramdaman niya ay mabilis siyang tumakbo palayo. Nang makarating siya sa isang lawa ay hindi niya na napigilan ang kanyang nararamdaman dahilan para magbago ang kanyang hitsura at mag-iba na din ang tingin niya sa mga tao. May mga nakakita naman sa kanya at nang aatakihin niya na ang babae ay bigla siyang nakaramdam ng kakaiba. Ilang sandali lang ay nagkahiwa-hiwalay na siya bilang 7 gods of fortune. Habang patuloy ang paninisi ni Zero Fuko kay Buddha ay pinatikim ito ni Buddha ng sipa nito at napatanong din si Buddha kung nagkita na ba sila ni Zero Fuko. Mas nagalit pa dito si Zero Fuko at pinulot ang nakakatakot niyang sandata. Sa inis nito ay paulit-ulit nitong inatake si Buddha ngunit madali lang itong naiiwasan lahat ni Buddha. Dito na nagsilabasan ang mga mata sa palakol nito kaya napatago na lang si Goal sa takot. Napansin naman ni Ares na parang mas lumaki pa ito na ayon kay Zeus ay dahil ito sa pag-absorb nito ng misfortune. Ibig sabihin na habang mas nakakaranas ito ng pagdurusa ay mas loleki pa ito at mas magiging mapaminsala sa labanan dahilan para tawagin itong catastrophe. Pag-atake muli ni Zero Fuko ay nadamay na nito ang kinaroroonan ng mga manonood dahil sa sobrang lakas ng sandata nito. Dahil naman sa magandang galawan ni Buddha ay naalala ni Goal na parang katulad ito sa abilidad ni Kojira pero ayon kay Brunhilde na iba ito kay Kojira dahil nakuha ni Kojira ang abilidad nito mula sa karanasan at matinding ensayo. Pero ang kay Buddha ay nakakakita talaga ito ng hinaharap at tinatawag itong Samyak Sambodhi Alaya Vijnana. Dito na nalaman ni Zero Fuko na nahuhulaan pala ni Buddha ang lahat na atake niya at para sa kanya ay isa itong pandaraya. Bigla namang may nakita si Buddha kaya nang mapansin din nila Goal na hindi na gumagalaw si Buddha ay naisip kaagad ni Brunhilde na siguradong may nakita ito na mangyayari. Nagulat na lang ang lahat sa sobrang paglaki ng catastrophe at dito lang napagtanto nila Brunhilde na ito pala ang dahilan bakit hindi na gumalaw pa si Buddha. Pero bago pa man tumama kay Buddha ang catastrophe ay inihanda na nito ang 6 realm staff. Kaya pagkatome sa kanya ng catastrophe ay nakagamit na siya ng realm 4 o ang Shield of Ahimsa dahilan para masangga niya ito. Ayon kay Brunhilde ay isa ding divine treasure ang gamit ni Buddha na 6 realm staff. Nagbabago ang anyo nito base na din sa emosyon ni Buddha at dahil sa naramdaman na takot ni Buddha ay napalabas nito ang shield. Matapos nitong maitulak ang catastrophe ay binago na naman ni Zero Fuko ang anyo nito kaya ginamit din ni Buddha ang realm 2 na animal realm at tinatawag na Club of Nirvana. Naramdaman ni Buddha na gusto nito na sumugod siya kaya sinunod niya ito at na-counter niya ang atake ni Zero Fuko. Napatanong naman si Goal kung ano kayang klaseng emosyon ang meron si Buddha nang palabasin ang bat kaya sinabi ni Brunhilde na si Buddha talaga ang tunay na pinakamakapangyarihan na nagbibinata dahil sa namumuhay ito sa gusto nito at hindi napipigilan ng kahit ano. Ipinanganak si Buddha sa pangalang Siddhartha at isang prinsipe ng Shakya clan. Dahil sa estado niya sa buhay ay nakukuha niya lahat ng gusto niya. At sa pangako na din ng Diyos na balang araw ay magiging hari siya ng buong mundo ay nag-aantay sa kanya ang magandang kinabukasan. Kaya lumaki siya sa kung ano ang inaasahan ng marami sa kanya dahilan para mapanatag ang hari o ang kanyang ama sa kinabukasan ng kanilang angkan. Minahal siya ng kanilang mga nasasakupan dahil sa kanyang busilak na puso.
Isang araw habang pinagmamasdan niya ang isang ibon na akala niyang walang sino man ang makakapigil ay bigla itong inatake ng isa pang ibon at dahil dito ay may bigla siyang napagtanto. Bumisita siya sa kaharian ng Malla na isa din sa 6 Great Kingdoms ng ancient Northern India. Pinamumunuan ito ni King Jakata na isa sa malayong kamag-anak niya. May malubhang sakit si Jakata at habang nag-uusap sila ay napatanong na lang ito kung para kanino ba umano ito nabuhay. Kasabay nito ang marami pang katanungan nito na hindi pa umano nito nalalaman ang mga kasagutan. Makalipas ang ilang araw ay pumanaw na ito at habang nasa daan sila Buddha papunta sa palasyo ng Malla ay nakamit ni Buddha ang enlightenment nito. Bumaba ito ng kabayo at biglang tumawa ng malakas habang tumutulo ang mga luha nito. Katapos ay pinuntahan nito ang kinaroroonan ni Jakata at kinuha ang katawan nito. Sinusubukan pa ng hari na pigilan siya ngunit wala din itong nagawa sa kanya. Dinala niya ito sa ilog at pinasabay ito sa daloy ng alon ng tubig. Katapos ay umalis siya ng palasyo at nagsimulang maglakbay. Sa kanyang paglalakbay ay nadaanan niya ang mga kalalakihan na nagsasagawa ng asceticism at binigyan niya ng pagkain ang isa sa kasamahan ng mga ito na bumagsak dahil sa sobrang pagkagutom. Hindi siya sang-ayon sa mga ganitong gawain at kahit ang isasakripisyo sanang babae ay iniligtas din niya. Ayon kay Brunhilda ay ayaw ni Buddha sa mga tumatanggi sa panloob na kaligayahan at sinumang nagpuwersa ng tadhana sa iba. Binago na naman muli ni Zerofuko ang anyo ng sandata nito pero hindi nito magamit ng maayos kay Buddha. Nang ginawa ito ni Zerofuko na anyong espada ay ginamit na ni Buddha ang Realm 1 o ang Axe of Lokapala. Nagpalitan sila ng kanilang mga atake gamit ang kanilang mga sandata. Hanggang sa magkaroon ng pagkakataon si Buddha na mapuruhan si Zerofuko pero hindi ito ininda ni Zerofuko. Ginamit ni Zerofuko ang Kataxatrophy Storm Formation at pagka-atake nito ay ginamit naman ni Buddha ang Realm 3 o ang Vajra of Aksaya. Ginamit niya ito na panangga sa walang tigil na atake ni Zerofuko at nang siya naman ang umatake ay biglang nabalik sa orihinal na anyo ang Kataxatrophy. Dahil sa paghanga ng mga tao sa pinapakita ni Buddha ay muli na namang nanginig sa galit si Zerofuko at biglang inatake si Buddha na madali lang nailaga ni Buddha. Sinabihan ito ni Buddha na dapat mahalin nito ang sarili at may mga sinabi pa si Buddha na ikinainis ni Zerofuko. Pero nang makita nito ang mukha ni Buddha ay muli nitong naalala ang pangarap nitong maging kagaya ni Buddha na minamahal ng lahat. Dahil dito ay nawalan ng kapangyarihan ang Kataxatrophy at binitawan din ni Buddha ang sandata nito para ipagpatuloy nila ang kanilang laban gamit lamang ang kanilang mga kamao. Kaagad na sumugod si Zerofuko at nagsimula ang palitan nila ng kanilang mga suntok. Dahil dito ay nadadala din nila sa aksyon ng mga manonood. Habang patuloy ang palitan nila ng mga atake ay nakakaramdam naman ng kasiyahan si Zerofuko. Nang mapuruhan ito sa muka ay dito na ito bumalik sa orihinal na anyo nito. Binanggit ni Zerofuko ang mga plano nito sa pagsisimula nito muli pero hindi nito alam na papalapit na pala sa kanya ang mga sungay na natanggal. Pagkadikit muli ng mga ito kay Zerofuko ay bigla itong humaba at pumasok sa katawan nito. Katapos ay lumabas naman mula sa katawan nito ang dalawang dragon. Pagkalapit ng mga ito kay Zerofuko ay sinubukan pa ni Buddha na iligtas ito pero naunahan siya ng mga dragon na makuha si Zerofuko. Naging parang itlog ang hitsura nito at nang mapisa ito ay hindi makapaniwala ang mga manonood sa kanilang nakita. Mabilis na napatras si Buddha pero hindi pala dahil sa nakita niya ang hinaharap kundi dahil hindi niya pala makita sa nilalang na ito ang hinaharap. Sa sobrang pagkagulat ni Brunhilda ay napaluhod na lang ito dahil hindi niya din ito kilala. Tinanong ito ni Buddha kung nasaan na si Zerofuko at kaagad itong sumagot na wala na umano si Zerofuko. Katapos ay nagpakilala itong si Hajan o Papias at nang tinanong ito ni Buddha sa kung ano ang gusto nito ay sinabi ni Hajan na sabik na siya na subukan ang kanyang kapangyarihan. Napatanong si Ares kung isa ba itong Diyos pero hindi din pala ito alam ni Hermes. Bigla namang may sumagot kay Ares na hindi umano ito isang Diyos. Pagkalingon dito ni Ares ay nagulat na lang ito at pinagpawisan nang makita kung sino ito. Kaagad itong tumayo mula sa pagkakaupo nito para ibalik ang upuan na pagmamayari ng Diyos na ito. Ito pala ay si Hades na pumunta dito sa Valhalla matapos malaman ang pagkatalo ni Poseidon. Bigla namang napatanong dito si Zeus kung ano ang nalalaman nito kay Hajan. Ayon kay Hades ay isang legendary berserker ng Netherworld o Helheim si Hajan. Sa lahat ng mythologies ay binubuo ng 3 planes ang mundo. Una ay ang Realm of Gods and Souls na Valhalla na susundan ng Realm of Humans and Creatures na Midgard at ang pangatlo ay realm na kilala bilang Impyerno o ang Helheim. Dagdag pa ni Hades na may alamat sa Helheim na kung pagsasamahin ang pinakamaliwanag na ilaw at ang pinakamadilim na anino ay magigising ang Horns of Hell at isisilang ang walang hanggang kadiliman at ito ay ang Devil King of the Sixth Heaven Hajan.
Pero kahit si Hades na hari ng Helheim ay hindi pa ni minsan nakita si Hagen. Gusto niyang malaman kung bakit ang Diyos ng Valhalla ay naging si Hagen. Matapos maglabas ng sandata ni Hagen ay mabilis nitong inatake si Buddha na kaagad ding sinangga ni Buddha. Katapos ay dito na sila nagpalitan ng kanilang mga atake. Kahit sa tingin ni Gol ay nakakasabay si Buddha kay Hagen ay ipinaliwanag ni Brunhilde kung bakit hindi nagagamit ni Buddha ang abilidad ng kanyang mga mata. Ito ay dahil ang nakikita ni Buddha ay ang liwanag mula sa kaluluwa na nauunang gumalaw at dahil puro kadiliman lang ang meron si Hagen ay siguradong walang makikita dito si Buddha. Matapos ang palitan nila ng mga atake ay nagpasya na si Hagen na gamitin ang buong kapangyarihan nito. Ginamit nito ang Pandemonium Cycle kaya ginamit ni Buddha ang shield nito. Ngunit tumagos pa din ito sa shield at natamaan nito ang mata ni Buddha. Plano pala ni Hagen na punteriyahin ang ulo ni Buddha pero nagawa ni Buddha na maiwasan ito. Muli itong naglabas ng ibang klase na sandata at pinupunteriya nito ang bahagi kung saan ang blind spot ni Buddha. Dahil dito ay iniba ni Buddha ang anggulo nito na napansin naman ni Hermes. Nagpatuloy ang pag-atake ni Zero Fuko at kahit nag-iba na ng anggulo si Buddha ay nakakalamang naman sa bilis si Zero Fuko dahilan para mapuruhan pa din ito si Buddha. Dahil sa lakas na ipinapakita ni Hagen ay naikwento ni Hades ang isang pangyayari umano sa Helheim nung bago pa niya ito pamunuan. Ito ay nung winasak ni Hagen ang kalahati ng Helheim at isang araw ay bigla na lang itong nawala. Ilang siglo na ang nakalipas pero hindi pa din ito bumabalik. Napatanong naman si Hermes kung bakit kaya nandito ngayon si Hagen. May isang rason naman na naiisip si Hades at ito ay may kung sino ang matagumpay na nakakuha ng maliit na parte ni Hagen. At katapos ay pinag-eksperimentuhan ito at inilagay sa ulo ni Zero Fuko. May isang Diyos na naiisip si Hades na pwedeng gumawa nito at naisip din kagad ni Hermes kung sino ang tinutukoy ni Hades at ito ay si Beelzebub. Nagawa ni Hagen na matamaan ang paa ni Buddha kaya napatras muna ito. Dahil sa paulit-ulit na binabanggit ni Hagen ang salitang judgment ay naisip ni Buddha na buhay pa si Zero Fuko. Pero ayon kay Hagen ay nilamon niya na umano ito at may mga kung ano pa itong sinabi na panglalait kay Zero Fuko kaya nagalit na dito si Buddha. Dahil dito ay nagpasya na si Buddha na ililigpit nito si Hagen. Ginamit niya ang Realm 5 ngunit dahil sa sobrang galit na nararamdaman niya ay nagtransform ito sa anyo na kahit siya ay hindi pamilyar dito at ito ay tinatawag na War Side of Sala kaya. Sumugod sila pareho ng sabay at ginamit ni Buddha ang atake nito na Karma ni Rhodes Samsara ngunit nasanggalang ito ni Hagen. Nang si Hagen na ang aatake ay may follow-up na atake pa pala ang naunang atake ni Buddha na sa Svata. Bagamat natabla nito si Hagen dahil sa pagsangga dito gamit ang kamay nito ay napuruhan naman si Buddha ng sandata nito. Tinanong siya ni Hagen kung ano umano ang gusto niyang sabihin bago siya iligpit nito. Kaya sinabi muli ni Buddha ang nauna niya nang sinabi na kung hindi ililigtas ng mga Diyos ang mga tao ay siya ang gagawa nito. At ililigpit niya ang sinumang Diyos ang hahadlang sa kanya. Dahil mapuputol niya na ang kamay ni Hagen ay sinipa siya nito. Hindi makapaniwala si Hagen na may natitira pang lakas si Buddha na hawakan ang sandata nito kahit malala na ang pinsalang na ibigay niya dito. Inatake niya ito ng paulit-ulit at sinusubukan ni Buddha na sanggain ito lahat. Para sa mata ng ibang manonood at kay Ares ay sobrang dihado na si Buddha sa kalagayan nito pero iba naman ang pagtingin ni Hades. Nakikita ni Hades sa mga mata ni Buddha na hindi pa ito sumusuko at kahit sila Hermes at Zeus ay nakikita ang pinaplano ni Buddha na teknik na pagbuhay sa isang patay. Sa isang malakas na atake ni Hagen ay napatras nito si Buddha pero nakatayo pa din ito. Dahil sa ipinakitang reaksyon ni Hagen ay nararamdaman na ni Hades na natatakot na ito kay Buddha. Hindi matanggap ni Hagen na nakakaramdam siya ng takot kaya tinanggal niya ang isa niyang braso para gawin itong sandata. Nang aatake na sana ito ay sumugod din si Buddha pero nasira ni Hagen ang sandata ni Buddha dahilan para bumalik ito sa orihinal na anyo nito. Sinamantala ito ni Hagen na atikihin si Buddha dahilan para masira na ng tuluyan ang sandata nito. Habang papalapit sa kanya si Hagen ay nagising siya na may liwanag sa likod niya. Nang sinusubukan niyang abutin ito ay nakaramdam siya na may humawak sa kamay niya kaya kaagad siyang nagkamalay. Nang tiningnan niya ang kamay niya ay napatawa na lang siya dahilan para magtaka dito si Hagen. Kahit ang mga manonood ay nagtataka na tumawa siya ng malakas. Pagkabangon niya ay nagulat na lang si Hagen na hawak-hawak niya na ang Ketaxe Trophy. Nararamdaman niya na nandito si Zero Fuko at ginamit niya ang Semavedana at si Zero Fuko ang nagsilbi niyang Volunder. Nagtransform ito bilang Sword of Mahapanirvana Zero. Gamit ito at ang espada din na sandata ni Hagen ay nagpalitan sila ng kanilang mga atake. Dahil dito ay mas umingay ang buong arena at kasama sa sumusuporta para kay Buddha ay si Jakata.
Habang paulit-ulit na tinatanong ni Hyojin ang sarili nito bakit hindi pa din natatalo si Buddha ay parehas nilang napuruhan ang isa't isa. Kahit na may ipinapakitang pag-asa si Buddha ay hindi pa din nakakasiguro sila Soji at Kojiro dahil sa pinsalang natamo nito. Pagkasugod ni Buddha ay naramdaman nito ang sakit mula sa natamo nitong pinsala kaya sinamantala ito ni Hyojin at inunahan siya ng atake. Nagawa niya itong masangga at nang matanggal niya ang sandata ni Hyojin ay inatake niya ito kaagad na hindi na nagawang masangga ni Hyojin. Iniisip nila Zeus na posibleng tapusin na ni Hyojin ang laban dahil wala na ding sapat na lakas si Buddha. Pero hindi ito ang nakikita ni Hades dahil sa ginagawang estilo ni Buddha sa pagsasangga kahit pwede naman itong ilagan lang ang mga atake ni Hyojin. Napapansin na din ni Gold na parang pumapangit na ang mga atake ni Hyojin kaya naisip ni Brunhilde ang posibilidad na nakikita na ni Buddha ang mga galaw nito. Kung kanina ay hindi ito makita ni Buddha dahil sa napupuno lang ng kadiliman si Hyojin pero iba na ang sitwasyon ngayon dahil sa emosyon na ipinapakita nito at ito ay ang pagkatakot. Habang patuloy ang ginagawang pag-atake ni Hyojin ay nagawa nito na mapuruhan si Buddha na ikinagulat ng lahat. Ngunit nagulat na lang si Hyojin na ilusyon lang pala ito at nasa likod lang niya si Buddha. Nang aatake na sana ito muli ay naunahan ito ni Buddha ng mahapanirvana nito dahilan para magkaputol-putol ang katawan nito. Sinubukan pa nitong atikihin si Buddha pero bago pa ito makaabot kay Buddha ay naglaho na ito. Kasabay ng paglaho nito ay nasilayan naman ni Buddha si Zero Fuko. Tumingin ito sa kanya at kitang-kita sa mukha nito ang kasiyahan habang kasama din ang 7 Gods of Fortune. Katapos nito ay itinanghal si Buddha na panalo sa pang-anim na laban. Nang palabas na siya ay dumapo sa Kataxe Trophy ang ibon na tinulungan dati ni Zero Fuko para magluksa sa pagkasawi ni Zero Fuko at gayon din ang mga tao na natulungan nito. Sinalubong naman siya nila Brunhilde at ilang sandali lang ay bumagsak na siya. Kaagad na nagtawag sila Brunhilde ng medical team para asikasuhin si Buddha. Binisita naman ni Odin si Beelzebub para tanungin ito kung ito ang responsable para maibalik si Hyojin. Binalaan nito si Beelzebub na walang sino man ang pwedeng makialam sa kanyang laban at ambisyon na hindi na kinontra pa ni Beelzebub. Dahil sa pagkakatabla ng standing ay gusto ni Zeus na makuha nila ang susunod na laban. Kaya sinabi ni Hades na siya umano ang lalaban para sa ikapitong laban at gusto din niyang maipaghiganti si Poseidon. Dahil dito ay nataranta tuloy si Gold at para sa itatapat nila dito ay pinili ni Brunhilde ang alam niyang tanging makakatalo sa King of Hell at ito ay ang kilala bilang King of the Beginning. Hanggang dito na lang muna ang ating kwento sa Record of Ragnarok. Kung nagustuhan mo ito ay huwag kakalimutan mag-like at mag-subscribe na din para malalaman mo kaagad kung may bago akong video.